Presents natin ngayon ang pelikulang Her Trajectory, na kung tutuusin ay rom-com version ng Evie Husband, Dinfit Marriage. Sa mga hindi pa nakakanood, panoorin na, at sa mga nakapanood na, panoorin ulit. Nagsimula ang pelikula sa isang maulang burol, at ang taong nakikiramay at nananangis ngayon ay si Shen Weizhou. Sabi niya, kung noon ay buong tapang siyang pumasok sa buhay ni Shuyan, baka nabago pa ang kanyang maagang kamatayan. 3, 2, 1, nagising si Shuyan, bumalik siya 5 taon bago ang kanyang kamatayan, sa isang konsyerto. Nagulat siya nang makita ang asawa niya, na siya ring pumatay sa kanya at sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi na napigilan ang emosyon, agad siyang sumigaw, sumuntok at sinipa ang lalaki sa gitna ng maraming tao. Pagkatapos ay hinabol ito hanggang sa stage kung saan nagpe-perform si Shen Weizhou. Sa gitna ng paghila, itinulak siya at si Shen Weizhou ang huminto sa pagpe-perform para alalayan siya. Nang makita ang kanyang traidor na kaibigan na ngayon ay nag-aalala sa harap niya, nag-apoy ang galit sa loob niya. Tumakbo si Shuyan palayo sa maraming tao na parang tinatakasan ang katotohanan. Nanginginig ang mga paa, huminto sa harap ng litrato na may nakasulat na petsa. Eksaktong nakaraang taon, hindi pa rin siya makapaniwala na bumalik siya sa nakaraan. Agad na hinabol siya ni Shen Weizhou, hindi alintana ang sigawan ng mga fans. Hinila niya si Shuyan at nagpalit siya ng damit sa harap niya. Nang makita ni Shuyan na nasugatan ang kamay niya, sobra siyang nag-alala. Sabi niya, maliit na sugat lang yun, basta hindi ka magkaroon ng peklat sa ulo. Nagulat siya sa sinabi ni Shen Weizhou, dahil ang peklat na iyon ay dapat na makikita sa hinaharap. Ang sinabi ni Shen Weizhou ay parang nagbubukas ng isang misteryo. Inabot niya ang kamay niya, inalok na ihatid siya sa bahay, at tumango rin siya bilang pagsang-ayon pagdating sa gusali. Sabi niya, hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan mo, pero mula ngayon, ano man ang mangyari, pwede mo akong lapitan. Bago umalis, marahan niyang hinawakan ang kamay niya at binati siya ng good night na nagpainit muli sa puso niya. Bumalik sa kwarto pagkatapos ng mga sunod-sunod na pangyayari. Hindi pa rin maintindihan ni Shuyan ang mga nangyari. Bakit siya bumalik sa nakaraan, eksaktong 1 taon ang nakalipas. Isang bahagi ng kanyang sarili ang nagdududa na panaginip lang ang lahat. Ngunit ang tunog ng pag-lock ng pinto ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Si Han Chaeun-yu, ang asawa niya sa hinaharap at ang nobyo niya sa panahong ito, ay dumating na may masamang tingin at hiningi sa kanya na mag-usap sila ng maayos. Hindi niya maintindihan ang biglaang pag-ugali ni Shuyan sa konsyerto. Iniisip na nawalan siya ng kontrol sa emosyon dahil buntis siya. Nang walang pag-aalinlangan, inalok niya sa kanya na magpalaglag para hindi maapektuhan ang kanyang karera. Ang aksidenteng sinabi niya ay nagpagising kay Shuyan. Agad siyang tumanggi, sinabing hindi siya buntis, masakit lang ang tiyan niya. Imbes na mag-alala, masaya si Han Chaeun-yu na hindi siya buntis, na parang nabawasan ang kanyang pasanin nang hindi alintana ang sakit na nararanasan niya. Ang kanyang kawalang galang ay ang huling patak ng tubig na nagpuno ng baso. Nang walang pag-aalinlangan, sinabi ni Shuyan, Han Chaeun-yu, maghiwalay na tayo. Nang tanungin niya kung bakit, hindi niya napigilan ang kanyang galit na matagal nang nakatago. Kinuwestiyon niya ang pagtrato niya sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang alam niya lang ay manghingi ng pera, gamitin siya, at ipagpasan sa kanya ang lahat ng epekto. Hindi kailanman nagbigay ng kahit anong magandang bagay. Nagsimula siyang magduda, tinatanong kung nakikipag-ugnayan ba siya kay Shen Weizhou. Bumalik ang alaala ng nakaraang buhay. Nagmahalan sila sa loob ng 0 taon bago nagpakasal. Akala niya ay masaya na sila. Ngunit pagkatapos ay, ang imahe ng kanyang masamang biyanan na nagbato ng baso sa kanyang mukha, na nagdulot ng pagdurugo sa kanyang noo at nag-iwan ng peklat. Ang kanyang asawa ay laging lasing, at sa bawat bukas ng kanyang bibig ay nag-aaway sila, at sinasakal pa niya si Shuyan hanggang sa hindi na makahinga. Nagtrabaho siya ng husto at pinagsilbihan ang pamilya ng asawa, hanggang sa magkaroon siya ng cancer sa tiyan at hintayin ang kamatayan. Ngayon, kahit na bumalik siya sa nakaraan, ang diktatorial na katangian niya ay hindi nagbago. Patuloy siyang gumagamit ng pisikal na puwersa para kontrolin siya, na halos hindi na siya makahinga. Tamang-tama, dumating si Lin Yuan at pinigilan ang marahas na kilos niya. Sa harap ng ibang tao, nagpanggap si Han Chaeun-yu na ang lahat ay laro lang sa pagitan ng magkasintahan at umalis na parang walang nangyari. Pagkatapos, lihim na ibinalita ni Lin Yuan ang lahat kay Shen Weizhou, na mas lalo siyang nag-alala. Agad na inutusan ni Shen Weizhou si Lin Yuan na manatili malapit sa lugar na ito at lihim na protektahan si Shuyan. Kung may mangyari, kailangan niyang agad na ipaalam sa kanya. Pagbalik sa kwarto, tiningnan ni Shuyan ang gasgas sa kanyang liit at hindi siya mapakali. Si Han Chaeun-yu ay parang isang time bomb, hindi niya ito hihiwalayan ng mapayapa. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil nabigyan siya ng pagkakataon na mabuhay muli, hindi na siya gagawa ng mga dating pagkakamali. Gusto niyang iwan siya, ngunit lahat ng naipon niyang pera ay kinuha na niya. Ang nasa kamay niya ngayon ay kaunti na lang na naipon, hindi sapat para makagawa ng ligtas na plano para makaalis. Nang dumaan ang kanyang mga mata sa profile ni Shen Weizhou, isang ideya ang pumasok sa isip ni Shuyan at unti-unting nabubuo ang isang bagong plano. Kinaumagahan, hawak ang resulta ng kanyang check-up, gumaan ang
ang loob niya nang malaman na mild gastritis lang ang sakit niya, hindi siya buntis at wala pa siyang cancer. Sa ganoon, magsisimula pa ang lahat. Ngunit, nang tumalikod siya at naglakad, aksidenteng nadulas siya at muntik nang mahulog. At si Shen Weizhu ay muli na namang dumating sa tamang oras, inalalay siya. Ang biglaang pagkikita ay nagpahiya sa kanilang dalawa. Nag-atubili si Shuyan na humingi ng paumanhin dahil sinira niya ang concert kagabi. Magili na sinagot ni Shen Weizhou, kung gusto mo akong hingan ang tawad, ilibre mo ako ng hapunan. Kumain sila ng simpleng noodles, ngunit ang atmosfera ay puno ng pagkahiya at pag-aalinlangan. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang sinabi ni Shen Weizhou, kung ikukumpara kay Han Tianyu, hindi ako mas mahusay sa anumang aspeto. Pagkatapos ay, biro-biro, inalok niya, pagkatapos, samahan mo ako. Ang sinabi niya ay nagpagulat sa kanya at halos masakal siya. Nang makita niya ito, mabilis siyang nagpaliwanag na ang ibig niyang sabihin ay inaanyayahan niya siyang magtrabaho sa Chu Studio. Dahil siya ay isang talentadong artist manager, hindi siya dapat manatili sa tabi ng isang tao na walang pangarap. Para kay Shuyan, ang alok na iyon ay parang isang life raft, isang pagkakataon para makatakas kay Han Tianyu, at isang daan para magsimulang muli sa buhay. Gayunpaman, kailangan pa niya ng oras para pag-isipan ito. Tamang-tama, hindi sinasadya na napahinto ang kanyang mga mata sa peklat sa kamay ni Shen Weizhou, isang peklat na eksaktong kapareho ng sa kanya sa hinaharap. Nagulat siya, isang kakaibang pakiramdam ang lumabas sa kanyang puso, na hindi niya maipaliwanag. Samantala, lihim na sinasabi ni Shen Weizhou sa sarili, sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaan na masaktan pa siya. Gulong-gulo pa ang isip, hindi inaasahang nakita ni Shuyan si Han Tianyu at agad na umiwas. Ngunit bago siya makapagsalita, naharang na siya ni Shen Weizhou. Dahil dito, nakatakas siya, ngunit ang pag-aalala na haharapin niya si Han Tianyu sa hinaharap ay nagbigay sa kanya ng mabigat na kalooban. Sa gitna nito, may mensahe mula sa kanya na ipinadala, puno ng pagsisisi. Sabi niya, ibinenta niya ang lahat ng stock ng Tiankai para bumili ng stock ng isang kumpanya ng teknolohiya na nagngangalang AE sa pag-asa na kapag tumaas ang presyo ng stock, maibabalik niya ang lahat ng perang utang niya sa kanya. Nagmakaawa siya na huwag siyang iwan. Nang mabasa ito, bigla na lang natawa si Shuyan. Naalala niyang mabuti, sa hinaharap ang stock ng Tiankai ang sumabog at ang kumpanya ng teknolohiya na Tiyi naman ay bumagsak. Nang makita niyang nilalagay niya ang sarili niya sa isang mahirap na sitwasyon, nagpasya siyang bumili ng stock ng Tiankai at maghintay na yumaman. Sa Ifei, nakita niyang muli si Ifei, ang matalik niyang kaibigan sa nakaraang buhay na nakipagsabwatan kay Han Tianyu para itulak siya sa isang trahedyang wakas. Kahit na puno pa siya ng galit sa loob niya, nanatili siyang kalmado. Bilang tugon sa peking ngiti ni Ifei, marahang nagkwento si Shuyan. Ang kwento ay tungkol sa isang babaeng may cancer. Ang kanyang asawa ay lihim na nakikipag-ugnayan sa kanyang matalik na kaibigan at walang awang sinasaktan ang babae. Sinabi niya ang isang bagay na puno ng damdamin, kung sakaling mamamatay ka, mamamatay din ako kasama mo. Ngunit kung ako ang mamatay, kunin mo lang ang lahat ng ari-arian ko. Sa pandinig, parang nakakaantig, ngunit para kay Shuyan, ito ay isang hipokritong palabas. Kung hindi pa siya namatay minsan, baka naniwala pa siya. Ngunit ngayon, ngumiti lang siya ng malamig at ang lahat ay nangyari na eksaktong katulad sa nakaraang buhay. Muling kinuha ni Ye ang proyekto na pinaghandaan ni Shuyan ng husto at dinala ang plano kay Wang Xu para makuha ang pagkakataon na magdaos ng seremonya para sa kanya. Sa hindi inaasahan, na-promote si Ifei at naging tagapamahala ng artist planning. At syempre, hindi rin niya nakalimutan na magsimulang manligaw kay Wang Xu, ang lalaking minsan nang nagkaroon ng damdamin kay Shuyan, at sa pagkakataong ito, nahulog talaga ang loob niya. Sa isang project meeting, hayagang sinuportahan ni Wang Xu ang plano ni Ifei, at inihayag na ibinibigay niya ang buong aktibidad sa kanya. Kitang-kita ang pagiging mapagmataas ni Ifei, at mumiti na parang hawak na niya ang buong mundo. Ngunit bago pa siya mag-celebrate, biglang pumasok si Shen Weizhou, humihingi ng detalyadong plano ng bagong brand representative. Nang malaman niya na si Ifei ang namamahala, agad siyang tumutol. Taimtim at diretsahan, si Ifei ay bago pa lang. Hindi pa mayroong praktikal na karanasan, kung magkakamali ay direktang makakaapekto sa kanyang imahe. Bilang konklusyon, ang proyektong ito, pinagkakatiwalaan niya lang kay Shuyan at Yang Hiting. Namula si Ifei sa galit ngunit hindi nakasagot. Marahan na sinabi ni Shen Weizhou, bago ka gustong lumayo, matuto kang lumakad ng maayos. Walang sinuman ang makakarating sa langit sa pamamagitan ng pagtapak sa iba. Ang mga salita ay nagpatahimik sa buong silid pulungan. Marahang umiti si Shuyan, hindi dahil sa galak, kundi dahil sa nakikita niya ang sitwasyon. Si Wang Xu ay lubos na umiibig kay Ifei, at sa lalong madaling panahon ay magagabayan siya nito. Kung makukuha niya si Yang Hiting sa kanyang panig, magkakaroon siya ng isang matalik na kasama. Tanging isang bagay lang ang nakapagdududa sa kanya, bakit si Shen Weizhou ay laging dumadating sa tamang oras, at nasa panig niya na parang alam na niya ang lahat. Habang nag-iisip pa, biglang dumating si Han Tianyu, na may mukhang nagsisisi.
Siya ay patuloy na lumalapit, sinusubukang hubarin ang damit niya at pwersahin siya. Sa sandaling akala niya ay hindi na siya makakapalag, tumunog ang doorbell at si Shen Weizhou ang nasa labas. Nakasuot ng sombrero at salamin, nagpanggap siyang tagapag-ayos ng tubig ng gusali na nag-iinspeksyon sa mga tubo dahil sa leak. Sinubukan ni Han Tianyu na makipagtalo sa tagapag-ayos, ngunit ginamit ni Shuyan ang pagkakataong iyon para itulak siya palabas, kasama ang mga damit niya, hindi na niya hahayaan na manatili pa siya kahit isang segundo. Kinaumagahan, nakipagkita si Shuyan kay Shen Weizhou sa balkonahe sa rooftop para magpasalamat. Isang beses na iniligtas niya siya mula kay Han Tianyu at isang beses na tinulungan niya siyang mabawi ang kanyang posisyon sa proyekto. Umiti lang siya at marahan na sinabi, ibinabalik ko lang sa iyo ang nararapat sa iyo. Nang binanggit niya ang alok na sumali sa Chu Studio, tumanggi siya. Gusto niyang kunin ang pagkakataon sa pamamagitan ng kanyang kakayahan. Sa ganitong paraan, magtatagal ito. Hindi siya pinilit, inalok lang siya na kumain sila sa weekend. Ngunit bago pa siya tumango, biglang sumingit si Ifei at kalmadong sinabi, may date na kami sa weekend. Umiti lang si Shen Weizhou nang magalang, kung ganoon, sa susunod na lang at tumalikod. Pagkaalis niya, nagtanong si Ifei kung kailan pa sila nagkakilala ni Shen Weizhou. Maikling sumagot si Shuyan at nagpanggap siya na gustong makipagtulungan sa proyekto. Malamig na humiti si Shuyan, ibinigay mo ang plano ko kay Direktor Wang at sinabi mong sa iyo iyon. Anong karapatan mo para makipagtulungan sa akin? Walang kahihiyang nagbigay ng dahilan si Ifei. Sinasabing ginawa niya ito para sa kabutihan niya at hindi dapat maging sakim sa pagitan ng magkakaibigan. Ngunit si Shuyan ngayon ay hindi na ang dating uto-uto na kuneho sa nakaraang buhay. Malamig siyang nagsabi, mula ngayon, mas mabuting maging malinaw tayo sa ating mga limitasyon. Kaunti lang ang nakakaalam, si Shen Weizhou ay isa ring taong nag-rebirth. Nag-aalinlangan siya kung sasabihin ba niya kay Shuyan na mag-asawa sila at si Ifei ay magiging taksil. Ngunit takot siyang hindi siya maniwala. Hindi niya inaasahan, si Shuyan ay mayroon ding mga alaala mula sa nakaraang buhay, pero hindi pa nila naisip ang isa't iisa. Sa Nangran Entertainment Company, lihim na masaya siya na biglang tumaas ang stock ng Kayan kay inaeksaktong katulad sa nakaraang buhay. Ang daan na pinili niya sa pagkakataong ito ay malinaw na tama. Sa sandaling iyon, pumasok si Ifei na may dalang damit at sapatos para ihanda siya para sa evening party. Agad na naalala ni Shuyan ang nakaraang buhay dahil sa sobrang tiwala sa kaibigan, naging katatawanan siya. Ang damit at sapatos na binigay ni Ifei ay peke pala at siya naman ay maganda sa tunay na branded na damit. Pinagtawanan siya ng kanyang mga kaibigan na parang clone, binuhusan ng tubig at ininsulto sa loob ng banyo. Ngunit sa pagkakataong ito, alam na niya ang lahat ng maruruming laro. Nang makuha niya ang damit mula kay Ifei, nagpanggap siyang inosente at nagbigay pa ng tubig bilang matalik na kaibigan. Habang tumatawag siya para maghanap ng bahay na upahan, hindi sinasadyang nakita niya si Shen Weizhou. Nang marinig niya ang kwento, inalok niya, mayroon akong bakanting bahay. Kung gusto mo, ipapakita ko sa iyo ngayon. Nang walang pag-aalinlangan, pumayag siya. Ang lahat ay hindi sinasadyang nakita ni Han Tianyu at siya ay umusok na parang kumukulong kaldero. Gamit ang pagkakataon na mag-isa siya, hinila niya siya sa bodega, isinara ang pinto, at nagtanong kung dahil ba kay Shen Weizhou kaya siya nakipaghiwalay. Alam niyang hindi niya dapat isali si Shen Weizhou sa kaguluhan na ito, kaya nagpigil siya, pinagawa lang niya ako ng ilang maliit na bagay. Nakipaghiwalay ako dahil hindi mo naman talaga ako inalagaan. Narinig ni Han Tianyu ito at nagpanggap na nagsisisi, at gaya ng dati, sinubukan niyang pwersahin siya muli. Buti na lang at dumaan siyang meeting, at hinila siya palabas sa masamang sitwasyon. Paglabas niya, nakita ni Shuyan na naghahanda na si Ifei para sa lumang gawain. Nagpanggap na madudulas para ibuhos ang kape sa kanya. Hindi ito madali sa buhay na ito. Nang tumakbo si Ifei, marahang umiwas si Shuyan at tinapilok niya ito. Dahil dito, nadulas si Ifei at nahulog kay Han Tianyu. Ang mainit na kape ay nabuhos sa kanya. Sumigaw si Han Tianyu sa sakit, sinisisi si Ifei na walang ingat. Habang naghugas ng kamay sa banyo, hindi inaasahang nakita ni Shuyan si Shen Qiao, ang bagong assistant ng artista. Siya ay dinatnan ng kanyang bisita, agad na hinubad ni Shuyan ang kanyang jacket para itakip kay Qiao. Mula noon, si Shen Qiao ay patuloy na nakadikit sa kanya na parang kapatid na babae, umiiyak at lubos na nagtitiwala. Nang ikinuwento niya ang tungkol sa pagpupulong sa weekend, nag-aalinlangan pa rin siya, ngunit pinayuhan siya ni Shen Qiao na huwag palampasin ang pagkakataon. Nagpasya siyang baguhin ang kanyang isip, hindi lang siya pupunta, kundi lilitaw din siya na magpapatanga sa lahat. Samantala, si Ifei at Tianyu ay namimili ng damit at gumagala sa dressing room, ngunit huminto rin pagkatapos ng isang halik. Pagkatapos, naganap ang party. Inaasahan ni Ifei na magiging katatawanan si Shuyan, ngunit nang pumasok siya, iba siya, masigla at may kumpiyansa, suot ang isang eleganteng damit, lalo na ang mga sapatos na eksaktong katulad ng kay Ifei. Ngunit nang mapagtanto ng lahat na ang sapatos ni Ifei ay peke, at ang kay Shuyan naman ay tunay. Dahil mayroon silang kaibigan na eksperto sa mga luxury goods, namula ang mukha niya, habang si Shuyan naman ay kalmado na parang ang lahat ay nasa plano na. Nang pumasok si Shuyan sa banyo, patuloy na siniraan siya ng kanyang dating mga kaibigan. Sinasabi na lagi siyang gumagaya kay Ifei. Hindi umiwas si Shuyan, lumabas siya, at diretsong hinarap ang lahat ng pang-iinsulto. Sinasagot ang bawat salita ng may pag-iisip at pagiging kalmado.
Hindi niya tinatangi na nakakuha siya ng peke na sapatos mula kay Yefei. Ngunit bumili siya ng tunay na sapatos gamit ang sariling pera. Hindi rin siya nag-atubili na ilantad ang katotohanan tungkol sa kanyang 5 taong trabaho sa Nangran na nasa posisyon siya ng manager. At ang posisyon ni Yefei bilang assistant ay sa pamamagitan niya, sinasabi na si Han Tianyu ay ang kanyang nobyo at walang kinalaman kay Yefei. Nang patuloy na pinagtawanan ng grupo ng mga kaibigan si Shuyan, sinasabing nagselos siya dahil hindi niya nakuha si Chu Chen noong nasa paaralan pa sila, kaya pinilit niya si Yefei na makipaghiwalay. Matatag na tumuto si Shuyan, inamin niya na minsan niyang nagustuhan si Chu Chen, ngunit hindi kailanman nakipag-date si Yefei sa kanya. Ang mga kasinungalingan ni Yefei ay unti-unting nalantad na nagpahirap sa kanya na makasagot. Ngunit ang tatlong matalik na kaibigan ni Yefei ay patuloy na nanunukso, sinusubukang atakehin si Shuyan. Biglang dumating si Chu Chen. Narinig niya ang lahat at tinanong si Shuyan kung bakit siya nagustuhan noon, ngunit naging malamig at naguluhan siya at hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Tumalikod si Shuyan at umalis. Sa kabilang banda, nakipagkita si Shen Weizhou sa kanyang lolo para kanselahin ang kanyang engagement kay Mingya, ngunit hindi siya pumayag, binabanggit ang reputasyon ng pamilya at ang responsibilidad ng tagapagmana. Gayunpaman, matatag na sinabi ni Shen Weizhou na may nagugustuhan na siya, kahit na isang panig lang na pag-ibig, nagpa siya siyang maging tapat sa sarili niya at ayaw niyang patuloy na makontrol. Muling bumalik kay Shuyan nang umalis siya sa party, hinabol siya ni Chu Chen at gustong malaman kung bakit siya nagustuhan noon, ngunit naging malamig siya. Ayaw niyang balikan ang nakaraan dahil nasasaktan pa rin ang kanyang puso, kaya sinabi niya lang na aksidente lang siyang nakapagsalita at sinabi na hindi niya talaga siya nagustuhan. Gayunpaman, hindi inaasahang inamin ni Chu Chen na nagustuhan din niya si Shuyan. Habang nag-uusap silang dalawa, hindi sinasadyang dumaan si Shen Weizhou sa kanyang kotse at nakita niya ang eksena mula sa malayo. Agad siyang tumawag kay Shuyan at hiningi sa kanya na bumalik sa exhibition hall. Nang walang pag-aalinlangan, agad na umalis si Shuyan, iniwan si Chu Chen na may nagtataka at nabigong tingin. Habang nasa party, hinarap ni Yefei ang epekto ng kanyang mga kasinungalingan. Ang tatlong dati niyang matalik na kaibigan na laging sumusuporta sa kanya ay tumalikod, sinisiraan at sinisigawan siya ng walang awa. Ang galit at kaguluhan ay nagpahirap kay Yefei na mapanatili ang kanyang inosenteng pagpapanggap. Ang kanyang isip ay gulong-gulo at halos mabaliw siya. Sa exhibition hall, binuksan ni Shuyan ang pinto ng bodega nang biglang may nahulog na kahon na puno ng balahibo. Sa sandaling iyon, tumakbo si Shen Weizhou at ginamit ang kanyang katawan para protektahan siya, na nagpabilis sa tibok ng puso ng bawat isa. Isang kakaibang pakiramdam ang dumating, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na pangalanan ito. Sa daan pabalik, naging tahimik at tensyonado ang atmosfera sa loob ng kotse. Binuksan ni Shen Weizhou ang katahimikan sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol kay Han Tianyu. Sinagot ni Shuyan na mas kilala niya si Han Tianyu kaysa kaninuman, na nagpataas ng pagdududa ni Shen Weizhou na may damdamin pa siya sa kanya. Gayunpaman, sa katotohanan, si Shuyan at Shen Weizhou ay parehong nag-revert. Nakita niya mismo ang traidor na katangian ni Han Tianyu sa nakaraang buhay. Nang huminto ang kotse sa harap ng apartment ni Shuyan, napansin niya si Yefei at nahulaan na pupunta si Han Tianyu para makipagkita sa kanya. Tahimik na nagmaneho si Shen Weizhou at dinala siya sa isang maliit na restaurant kung saan sila nag-usap at nagbahagi ng mga malalim na damdamin. Sabi niya ang kanyang mga simpleng pangarap, nakikinig si Shen Weizhou, at ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Naalala niya, minsan na noong bata pa siya, binugbog siya ng isang grupo ng mga thugs, at ang babaeng ito ay sumugod para iligtas siya na parang isang diyosa. Dahil sa tinawag niya ang pulis, tumakas ang grupo ng mga thugs. Habang lasing, hinila ni Shuyan ang kamay ni Shen Weizhou, at gusto niyang maghukay ng treasure. Nang maghukay siya, nakita niya lang ang isang lumang anting-anting ng lolo niya, na nagpaalala sa kanyang pamilya, at umiyak siya. Sa huli, natulog silang dalawa sa ilalim ng gabi, sa gitna ng damuhan. Kinabukasan, pumunta si Shen Weizhou para hanapin siya at tumayo sa malayo, at narinig niyang nakikipag-usap siya sa isang ligaw na pusa. Hindi niya maintindihan kung bakit siya natulog sa gitna ng damuhan at nakahiga pa sa tabi ng isang estranghero. Pangako niya na hindi na siya iinom pa kung hindi ay talagang delikado na. Kinabukasan, si Shuyan ay kasama ang isang babaeng kaibigan at mahilig na hinawakan ang maliit na pusa na inaalagaan niya. Tahimik na lumapit si Shen Weizhou at ginawang komportable ang pusa. Sa bawat araw, may dahilan siyang tahimik na tingnan siya nang wala siyang pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanya. Lumipas ang panahon, ngunit pagkatapos na masugatan si Shen Weizhou at maospital, napansin niya na hindi na pinapakain ni Shuyan ang pusa. Isang pakiramdam ng pagkabigo ang bumangon. Maaari lang niyang panatilihin ang mga alaala sa kanyang puso at ampunin ang ligaw na pusa. Pagkatapos ng ilang oras, nang dumating si Shen Weizhou sa Nangran Entertainment Company para pumirma ng kontrata, hindi inaasahang nakita niya ulit si Shuyan. Gayunpaman, ang tuwa sa loob niya ay mabilis na nawala nang makita niyang masaya siyang kumakain kasama ang isang nobyo. Ang mga mata ni Shen Weizhou ay puno ng pagsisisi, at sa loob niya, umaasa pa rin siya na mahahanap niya ang kaligayahan. Kinagabihan, nakatanggap si Shuyan ng tawag mula kay Chu Chen. Humingi siya ng paumanhin sa mga masasakit na salita na sinabi niya at inamin na hindi niya dapat pinutol ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kanya noong nakaraan. Nang marinig niya ang tungkol sa tugon na sulat na natanggap niya mula sa kanya, naguluhan si Shuyan dahil hindi niya naalala na nagsulat siya ng anumang sulat. Para malinawan ang lahat, nakipagkita siya sa kanya kinabukasan. Kinabukasan, sa dress rehearsal ng fashion show, dumating si Shuyan na may bagong estilo na nagpahanga sa lahat. Nang makita
ito ng kanyang nobyo, gusto niya agad na yakapin siya sa gitna ng maraming tao, na nagpasiklab ng matinding selos ni Shen Weizhu na nakatayo sa malayo. Agad siyang naghanap ng dahilan para magpalit ng damit at hinila si Han Tianyu para umalis sa lugar. Samantala, nasa fashion show din si Ifei. Nang makita niya si Han Tianyu, patuloy siyang pinupuri sa harap ng lahat. Ang atmosfera ay naging tensyonado. Matapos ang fashion show, patuloy na nakadikit si Han Tianyu kay Shuyan at sinusubukan na lumapit sa kanya. Hindi napigilan ni Zhao ang pag-iwas habang nakatayo siya sa malayo. Sa isang sandali ng pagiging pabigla-bigla, binuhos niya ang isang buong baso ng tubig sa damit ni Tianyu na nagpilit sa huli na magpalit sa banyo. Sinamantala ni Zhao ang pagkakataon na imbitahan si Ran na tingnan ang isang inuupahang silid, ngunit mataktikang tumanggi si Ran na nagsasabing abala siya at inaanyayahan siyang magkita sa ibang oras. Sa backstage, nilapitan ni Faye si Ran na nagpapahayag ng pagsisisi at humihingi ng tawad para sa kanyang mga ginawa. Sinikap niyang panatilihin ang kanilang pagkakaibigan at humiling ng pagpapatawad, ngunit hindi na si Ran ang inosenteng batang babae na dating siya. Tahimik niyang tinanggap ang paghingi ng tawad na may masayang ekspresyon sa labas, ngunit puno ng pagkalkula sa loob. Sinadya niyang bigyang diin na si Tianyu ay naging napakamaalalahanin sa kanya kamakailan. Ipinangako na bibilhin ang designer bag na gusto niya at kahit na plinano siyang dalhin upang tingnan ang isang bagong bahay na nagpapahiwatig ng isang posibleng proposal. Ang mga banayad na panggigipit na ito ay tumago sa kasakiman ni Faye na nagsimula siyang mag-isip na kunin ang lahat mula kay Ran. Pag-alis sa palabas, lumabas si Ran sa likurang gate at nakita si Zhu at Kiao na masayang nag-uusap. Pinag-isipan din niyang bigyan ng regalo si Kiao at isakay siya sa kotse. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang lumikha ng isang malaking hindi pagkakaunawaan sa isip ni Ran na inisip niyang nagde-date ang dalawa. Ngunit sa katunayan, si Kiao ay kapatid na babae ni Zhu. Siya ay inayos ng kanyang lolo na maging kanyang assistant upang tulungan siya sa kanyang startup. Nang gabing iyon, dumating si Ran sa restaurant ni Chen ayon sa kanilang usapan. Ipinakita niya sa kanya ang lumang liham, ang liham na nagdulot sa kanya ng matinding sakit at naglayo sa kanya mula kay Ran. Pagkabasa pa lang, napagtanto niya na ang sulat kamay ay hindi sa kanya, kundi isang pammek ni Faye. Agad siyang nagpatunay kay Chen na hindi niya kailanman isinulat ang liham na iyon. Ang katotohanan ay nagbigay sa kanya ng mas malaking katiyakan na sa nakaraan. Si Faye ay lihim na sadyang nanakit sa kanya ng ilang beses nang hindi niya nalalaman. Kasabay nito, kumakain si Tianyu kasama si Faye at naging inis siya dahil sinabihan siya nito na si Ran ay nakadamit ng maganda ngayon upang makipag-date sa iba. Binanggit din ni Faye ang tungkol sa panloloko ng ina ni Ran na naging dahilan upang isipin ni Tianyu na si Ran ay hindi rin tapat. Sa daan pa uwi, biglang naramdaman ni Ran na may sumusunod sa kanya. Natakot siya at tumakbo at nagtago sa likod ng pader. Ngunit hindi niya inaasahan na ang taong iyon ay si Tianyu. Ang paninibugho ang nagpabulag sa kanya na mawala ng pag-iisip at sinakal siya. Patuloy na nagbabanta na hindi siya makakatakas sa kanya sa buhay na ito. Sa mapanganib na sandali, biglang lumitaw si Zhu. Nang walang sinasabi, sinugod niya si Tianyu at sinuntok ito. Niyakap niya ng mahigpit si Ran na tila siya ay mawawala sa kanyang mga bisig. Sa mainit niyang yakap, sinisi niya siya sa hindi pagsagot sa kanyang tawag na nagdulot sa kanya ng pag-aalala buong gabi. Hindi maintindihan ni Ran kung bakit siya nag-aalala sa kanya ng ganoon kung wala namang ugnayan sa pagitan nila. Prangkang sinabi ni Ran kay Zhu na mayroon na siyang kasintahan at mayroon na rin siyang kasintahan at umaasa siyang hindi na siya gagawa ng mga bagay na madaling makakalikha ng hindi pagkakaunawaan. Kinamumuhian niya ang mga taong hindi tapat at nanloloko. Ang mga salitang ito na parang karayom ay nagpagulat kay Zhu. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman, hindi huminto si Ran doon at patuloy niyang sinabi ang mga bagay na nagpasakal sa kanya na siya ay isang masamang tao na masama ang trato kay Kiao. Sa oras na iyon, natanto niya na siya ay nagkakamali at agad na tinawagan ni Zhao si Kiao. Sinisisi siya dahil siya ang sumira sa kaligayahan ng kanyang kapatid. Matapos malutas ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Ran at Zhu, napangiti na lang si Ran ng nahihiya tulad ng isang hangal na nais lang maghanap ng butas para magtago. Agad niyang ginamot ang sugat sa kamay ni Zhu upang itago ang pagkalito sa kanyang puso. Habang binabandaan ang sugat, hindi siya tumigil sa paghingi ng tawad para sa kanyang hindi pagkakaunawaan at init ng ulo sa kanya. Sinabi ni Zhu ng marahan, ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. Ngunit huwag kang mag-alala, wala akong gagawin na makakasakit sa iyo. Hinihingi ko lamang ang isang pagkakataon, pakiusapan mo na isipin mo ito ng mabuti. Ang mga tapat na salita ay tulad ng isang batis na tahimik na dumadaloy sa puso ni Ran na nagpapanatili sa kanyang tahimik. Hindi siya makapaniwala na sa gitna ng magulong mundong ito ay mayroong pa ring isang taong nagpapahalaga sa kanya ng ganoon. Sa isa pang sulok, nagsimulang ligawan ni Tianyu si Faye. Hiniling niyang halikan siya at maging malapit. Ngunit kahit na gusto ito ni Faye hanggang sa maging pula ang kanyang mukha, sinubukan niyang magkunwari na mapagmataas upang hindi niya makuha siya ng madali. Nang gabing iyon, bumalik si Zhao sa kanyang silid, niyakap ang maliit na puting pusa, at masayang ipinagyabang na nagpahayag siya ng pag-ibig sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, biglang dumating si Ha, ang kanyang fiancé mula sa isang nakatakdang kasal, at narinig ang lahat. Nagbiro siya at sinabi na huwag hawakan si Ran dahil siya mismo ay may maraming kasintahan, ngunit ang kanilang kasunduan sa kasal ay hindi maaaring kanselahin. Sa harap
ng malamig na tingin ni Zhu, bigla siyang tumayo at sinimulang akitin siya sa mismong lugar, ngunit agad niyang pinalabas siya ng walang awa. Kinabukasan sa opisina, personal na dinala ni Chen ang almusal kay Ran. Ang eksenang iyon ay nakita ni Zhu at nagdulot ng matinding selos sa kanya. Kinagagalit niya na kinuha ang pagkain at kumain ng mabilis na nag-iwan kay Ran na may tingin na walang magawa at nakakatawa. Naramdaman niya na mukhang hindi siya naiba sa isang bata na nagmumukmok dahil sa selos. Ngunit nang malaman niyang gustong magdala ni Chen ng pagkain para kay Ran tuwing umaga, nag-order agad siya para sa buong kumpanya para hindi na maghanda si Chen para lang kay Ran. Sa isang bagong pagsubok sa produkto ng kapote para sa isang bagong proyekto, personal na iminungkahi ni Zhu na gamitin ang maruming tubig upang subukan ang tibay at reputasyon ng produkto. At ang taong kailangang magsuot ng kapote at magdusa ay walang iba kundi si Tianyu. Dahil binuhusan siya ng tubig sa ulo sa harap ng maraming tao, galit at nahihiya si Tianyu, ngunit hindi siya naglakas loob na lumaban. Sa break, lumapit pa si Zhu, hinawakan ang kanyang liig at idiniin ito sa lababo ng walang pag-aalinlangan. Mahigpit na binalaan niya si Tianyu na lumayo kay Ran at huwag na siyang gagawa ng anumang masamang bagay sa kanyang likuran. Pagkatapos ng matinding pagbagsak ng stock market, si Tianyu ay nagpanik. Humiram siya ng pera na may mataas na interes upang mamuhunan sa isang tech company na tinatawag na EV. Ngunit ngayon hindi lang siya walang pera kundi may malaking utang. Sa kanyang desperasyon, nagsimula siyang targetin si Ran, naghahanap ng paraan upang makakuha ng pera mula sa kanya. Agad na naramdaman ni Ran na mayroong mali. Narinig niya ang balita tungkol sa krisis sa stock market at nakita niya ang saloobin ni Tianyu. Nalaman niya na ayaw niyang makipaghiwalay dahil sa pagmamahal, kundi gusto niya siyang pagsamantalahan. Sa panahon ng hapunan, sinadya niyang sabihin na tutulungan niya silang dalawa sa isang plano upang kumita ng pera bilang isang sinagnang liwanag sa gitna ng krisis. Inakala ni Tianyu at Faye na totoo ito at ang kanilang mukha ay lumiwanag na parang nakahanap sila ng ginto. Ngunit nang umalis si Ran upang pumunta sa banyo, sinamantala ni Tianyu ang pagkakataon na sabihin kay Faye na tatapusin na niya ang relasyon dahil nagpasya na siyang mag-propose kay Ran. Pilit na umiti si Faye, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Hindi niya kayang lunukin ang kahihiyan ng pagiging inabandona. Nakatayo sa labas ng restoran, nakatanggap si Ran ng tawag mula kay Zhu. Sinabi niya sa kanya na pumunta sa isang lugar at lumabas na gusto niya siyang turuan ng martial arts para sa kanyang proteksyon. Ang klase ay naging isang walang katapusang komedya habang hinagis niya siya sa sahig na may mga hindi maayos na galaw. Ang dalawa ay tumawa ng malakas, pawis sa kanilang mga noo, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning na may kagalakan. Pagkatapos ng pagsasanay, inihatid siya ni Zhu pauwi at mahinahon na sinabi na hindi na siya kailangang maging nahihiya o ma-pressure sa pagpapahayag ng pagmamahal noon. Ngunit umaasa siya na pag-iisipan niya ng mabuti ang kanyang relasyon kay Tianyu. Marahan siyang tumango, walang sinabing anuman, tahimik lamang siyang sumagot, pag-iisipan ko ng mabuti. Sa oras na ito, hindi rin mapakali si Ha. Nagpunta siya sa lolo ni Zhu upang talakayin ang tungkol sa kanilang kasunduan sa kasal sa kanyang apo. Ang dalawa ay sumang-ayon na ayaw nilang maging magkaaway ang dalawang pamilya. Kasabay nito, nakipagkita si Faye sa boss Wang upang dumaan sa likod at matulungan siya na ma-promote ng mas maaga. Mabilis niyang napansin ang mapagmalas na tingin ng lalaki. Agad siyang nagpalit ng boses at nagpakita ng lambing, gumawa ng lahat ng paraan para mapasaya siya upang maging taong responsable para sa bagong proyekto at kahit na nagpahiwatig na gusto niyang baguhin ang kanyang posisyon. Walang pag-aalinlangan si Boss Wang, tumawa ng malakas at nangako na tutulungan siya na matupad ang kanyang hiling. Nang biglang tumaas ang stock ng Tiangkai, si Ran ay tuwang-tuwa na mayroon siyang pera sa kanyang kamay at nagsimula siyang gumawa ng isang maingat na plano upang harapin ito. Nagkataon naman na si Zhu ay nag-iisip din ng paraan upang lihim na tulungan siyang umasenso. Samantala, hindi sumuko si Tianyu. Pumunta siya sa kanyang lugar ng trabaho, sinasabing gusto niyang dalhin siya upang ipakilala sa kanyang pamilya bilang paghahanda sa kasal. Patuloy na sinabi ni Tianyu na ang kanyang mga magulang ay napakadaling kausapin at mapagmahal sa kanilang mga anak at gumuhit ng isang masayang larawan ng pamilya. Ngunit sa puso ni Ran, ang mga mapait na alaala ng kanyang buhay pagkatapos ng kasal ay nagbabalik. Ang mga araw na siya ay sinisi at pinahiya ng kanyang biyenan na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Umiti siya at sinabi, may oras ako na pupunta ako upang bisitahin kasama ka. Nang makita ni Ran sina Tianyu at Faye na lihim na nagiging malapit, dahil malungkot kumain ng mag-isa, kainin mo na lang siya para sa akin. Inilipat pa niya ang pera sa account ni Han, sinabing ito ay para imbitahin si Faye sa isang disenteng hapunan. Lihim na tuwang-tuwa si Tianyu, dinala niya si Faye upang kumain nang hindi alam na pumasok na siya sa bitag na inilatag ni Ran. Kasabay nito, si Wang Xu, ang makapangyarihang boss, ay hindi rin maganda ang ugali. Sinadya niyang imbitahin sina Ran at Huting sa hapunan sa labas para sa negosyo. Sa hapagkainan, patuloy na nagbigay si Han ng mahirap na mga kahilingan tungkol sa paghahanda ng isang reality show. Sinubukan ni Ran na magbigay ng mga mungkahi sa kung paano ipatupad ang programa, ngunit binaliwala siya. Sinabi ni Han na hindi siya sapat na may kakayahan at nagplano na ibigay ang buong proyekto kina Huting at Faye at pagkatapos ay walang habas na pinalabas siya mula sa hapagkainan. Paglabas pa lang niya sa pinto, biglang nakita ni Ran si Zhu na nakatayo sa labas. Narinig niya ang buong pag-uusap at hindi niya naitago ang kanyang pagkadismaya. Lumapit si Zhu, idiniin siya sa dingding at gusto niya na harapin ang katotohanan na siya ay pinipigilan ngunit pinapayagan niya lang. Iginiit niya na maaari siyang
umasa sa kanya, ngunit ayaw ni Ran na gawin ito. Naisip niya na kung gagawin niya ito, hindi siya lalaki at hindi siya makakatayo sa sarili niyang mga paa. Nanatiling matatag si Zhao, sinabi niya na handa siyang tulungan siya habang buhay ng walang kapalit. Bagaman naantig siya sa kanyang katapatan, nanatili si Ran sa kanyang posisyon, tinatanggihan ang tulong sa ngayon. Umaasa siyang gagamitin ang kanyang kakayahan upang mabawi ang kanyang nararapat na posisyon. Gayunpaman, nangako rin siya na kung sakaling may mangyari na talagang mahirap sa hinaharap, hahanapin niya siya. Hindi na nagalit si Zhu, na alaala niya na ang proyektong ito ay magkakaroon ng iskandalo sa hinaharap, kaya ito ay isang pagkakataon para sa kanya na tumanggap ng ibang responsibilidad at makatakas sa peligro. Kasabay nito, natanto ni Huting na ang tunay na layunin ni Wang Xu ay palayasin si Ran sa proyekto at palitan siya ni Fei. Bagaman mukhang kalmado sa labas, nagsimula si Huting na maghinala sa kalinisan ng proyektong ito at nakita niya ng malinaw ang paggamit ni Fei ng kanyang kagandahan upang umakyat sa mataas na posisyon. Dinala ni Han Chayan Yu si Deep Fei upang kumain na may lihim na mga kalkulasyon sa kanyang isipan. Bago magpakasal kay Qi Inhin, gusto niyang tamasahin ang kilig sa kanyang kasintahan. Tinawag niya ang waiter upang maghanda ng isang espesyal na bahagi para sa dalawang tao na nagpasaya kay Deep Fei kahit na sinubukan pa rin niyang magkunwari na nahihiya. Akala niya ay nanalo na siya kay Qi Inhin nang hindi nalalaman na lahat ay mga pawn lamang sa laro na lihim na inihahanda ni Qi Inhin. Pagkatapos ng hapunan, si Fei ay inatasan ni Boss Wang Xu na pamahalaan ang reality show project kasama si Yang Hyudhee. Tuwang-tuwa siya na hindi niya maipikit ang kanyang bibig at idineklara pa niyang gagawin niyang maging matagumpay ang proyekto. Bagaman natanggal siya sa proyekto, hindi nagpakita si Ran ng galit. Sa halip, tinanggap niya ang breakfast box mula kay Chen na may masayang ekspresyon. Nag-alok siya na sumali sa kanyang kumpanya bilang isang modelo na nagsasabing gusto niyang maranasan ang buhay. Gayunpaman, hindi alam ni Ran ang tunay na motibo ni Chen ay upang magkaroon ng pagkakataong makita siya araw-araw. Si Zhu, na nakasaksi nito, ay hindi niya napigilan ang kanyang selos na alam niya ang lahat ng motibo ni Chen. Lumapit siya, kinuha ang kahon ng pagkain mula sa kamay ni Ran at sinabi na hindi pa siya kumakain kaya gutom na gutom siya. Sa sandaling iyon, dumating sina Wang Xu at Fei, tumatawa at bumati kay Zhao. Hindi niya sila pinansin, malamig niyang inutusan si Fei na humingi ng tawad kay Ran dahil sa pag-iintriga sa proyekto. Kahit na ayaw niya, kinailangan pa rin ni Fei na yumuko at humingi ng tawad, ngunit ang kanyang tono ay puno ng pangungutya. Hindi pinansin ni Ran ang sinabi ni Fei dahil sa kanyang paningin, hindi siya karapat-dapat na kalaban. Samantala, sinubukan ni Wang Xu na gamitin ang reality food event upang linisin ang iskandalo ng kanyang pamangkin na si Wang Tintin sa media. Nagsimulang maniwala ang mga netizens na ang lahat ay hindi totoo na nagpasaya sa panig ni Wang Xu at Fei. Sinadya ni Ran na talakayin ang ilang bagong taktika sa panukala kay Kiao Kiao na ang layunin ay upang makinig si Fei. Binanggit niya ang pag-anyaya sa isang entertainment reporter upang i-record ang isang bahagi ng backstage na walang alam ang mga artista. Ang mga tunay na sandali ay madaling makakakuha ng atensyon mula sa mga manonood na lalong gusto ang katotohanan sa halip na pagiging peking. Inakala ni Fei na narinig niya ang isang malaking lihim at dinala niya ang planong iyon kay Wang Xu bilang isang tagumpay. Kasabay nito, lumitaw si Zhu na may isang tasa ng mainit na gatas. Mahinahon na sinabi kay Ran na palitan ang kape ng gatas para mas maganda sa Chan. Tinanong niya sa kanya kung bakit biglang gustong maging artista si Chen, ito ba ay dahil sa kanya. Sumagot si Ran na marahil ay gusto lang ni Chen na maranasan ang buhay. Bagaman masaya siyang makita muli ang kanyang unang pag-ibig, iginiit niya na siya at si Chen ay magkaibigan lamang at walang lumalampas sa hangganan. Ang mga salitang ito ay nagpagaan sa ekspresyon ni Zhu at bumalik ang kanyang ngiti. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Zhu na inumin ang kanyang gatas. Ang mga bundok at ilog ay madaling magbago, ngunit ang ugali ay mahirap baguhin at si Wang Tintin ay nagsimulang magpakita ng kanyang agresibo at hindi seryosong pag-ugali sa trabaho. Ibinunyag siya sa isang intimate scene kasama ang isang babaeng empleyado sa shooting location, kasama pa ang kanyang arogante at walang galang na saloobin sa isang senior director. Ang eksenang ito ay na-record at kumalat sa buong internet na nagdulot kay Wang Tintin ng masamang reputasyon na may isang serye ng mga negatibong balita. Agad-agad, nag-organisa si Wang Xu ng isang emergency meeting, sinisisi ang lahat at hinihiling kay Fei na magbigay ng solusyon. Gayunpaman, mabilis na itinapon ni Fei ang lahat ng responsibilidad kay Huting, sinasabing siya ang taong nasa shooting location. Nagalit si Huting, ngunit sa huli ay tinanggap pa rin ito dahil totoo na naroon siya sa eksena. Nang umabot sa sukdulan ang tensyon sa pulong, itinuro ni Ran na ang ugat ng problema ay wala kay Huting. Ngunit sinadyang hindi pinansin ni Wang Xu at pinilit si Huting na panagutan ang lahat ng kahihinatnan. Sa sandaling iyon, walang pag-aalinlangan na itinapon ni Fei ang lahat ng responsibilidad kay Ran na sinasabing siya ang nagbunyag ng plano. Agad na bumaling si Wang Xu at hiniling kay Ran na maghanap ng solusyon o kung hindi ay kailangan niyang umalis sa kumpanya. Hindi madaling sumuko si Ran, ngunit sa pinakatensyonadong sandali, pumasok si Zhu at prangkang ipinaliwanag ang lahat mula simula hanggang sa huli.
Mula sa pagnanakaw ng mga ideya hanggang sa pagpapasa ng sisi sa iba, kinondena niya si Wang Xu sa pagtrato sa kumpanya na parang kanyang sariling tahanan at hindi nag-atubiling punahin ang kanyang kakulangan sa profesionalismo. Partikular, dinala din ni Zhou si Baikon na itinalaga ng chairman upang maging project manager sa halip na si Wang Xu. Bilang resulta, nasuspinde si Wang Xu sa kanyang trabaho ng 3 buwan at nabawasan ang kanyang sweldo na nagdulot ng katahimikan sa buong meeting room. Ang lahat ay ganap na nagbago ayon sa plano na inilatag ni Ran. Samantala, nakita ni Tianyu ang mapagmahal na interaksyon sa pagitan ni Ran at Zhu at hindi niya napigilan ang kanyang selos. Agad niyang hinila si Ran sa isang sulok at tinanong siya tungkol sa kanyang relasyon kay Zhu. Bagaman alam niyang hindi ito ang tamang oras para makipag-away, sinubukan ni Ran na mahinahon na igiit ang kanilang matatag na relasyon kay Han Tianyu at pinuri siya upang ilihis ang kanyang pagdududa. Nakita ni Zhou ang eksena mula sa malayo at ang kanyang selos ay sumiklab ng marahas. Nang umalis si Tianyu, lumapit siya, niyakap si Ran at iginiit na poprotektahan niya siya at lihim na naisip na hindi niya hahayaan na sinuman ang saktan siya. Samantala, si Baikon, nakakatalaga lang ng chairman bilang project manager, ay biglang inirekomenda si Huting bilang kapalit ni Wang Xu. Walang sinuman ang nag-akala na lihim na mahal ni Baikon si Huting mula pa sa kanilang unang pagkikita at ang kanyang pagbabalik sa kumpanya sa pagkakataong ito ay para tulungan siya. Gayunpaman, ang desisyong ito ay hindi ikinatuwa ni Zhu. Direkta niyang tinanong si Baikon tungkol sa kanyang paglitaw sa oras na ito. Ngunit sa halip ay sinabi niya ang tungkol sa kanyang relasyon kay Ran. Tumugon si Zhu, iginiit na si Ran ay hindi karaniwan at hindi pa siya kilala ng husto ni Baikon. Patuloy na nagkunwari si Fei na humihingi ng tawad kay Ran, sinisisi ang kanyang mahinang memorya at sinabing sila ang matalik na magkaibigan upang makahingi ng tawad. Bagaman alam niya ang mga plano ni Fei, nagpa siya pa rin si Ran na maging pasensyoso dahil hindi pa tapos ang kanyang plano. Mahinahon niyang sinagot na hindi na niya susubaybayan ang bagay na ito. Bagaman alam ni Huting na ang posisyon ng manager na ibinigay sa kanya ay isang kinakailangan na desisyon, taos puso niyang pinasalamatan si Baikon para sa kanyang tiwala. Ipinahayag din niya ang kanyang pagnanais na makipagtulungan kay Ran upang malampasan ang krisis. Handa si Ran na tumulong at nagsimula silang dalawa na harapin ang mga paparating na hamon. Nang gabing iyon, umuwi si Zhu upang bisitahin ang kanyang lolo na alam niyang walang pagmamahal ang kanyang apo kay Enfa. Sinabihan siya ng kanyang lolo na dapat niyang harapin ang relasyon na ito bago ito makakaapekto sa kumpanya at sa kanyang personal na reputasyon. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng mas malalim na pag-iisip kay Zhu. Tahimik siyang umupo, ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa isang napakahalagang sandali sa hinaharap, ang malubhang aksidente na alam niyang mangyayari sa loob ng susunod na 5 taon. Bagaman ang kamatayan ay nakabinbin, naramdaman pa rin niya ang ginhawa dahil ang natitirang oras ay sapat na para maprotektahan niya ang babaeng minamahal niya. Ang eksena ay lumipat sa isang gabi pagkatapos ng trabaho. Biglang nakita ni Ran ang isang malaking teddy bear na nakatayo sa harap ng gate ng kumpanya na kumikilos ng kaibig-ibig. Bago pa siya makapagreaksyon, ang teddy bear ay sumugod at niyakap siya at pagkatapos ay gumawa ng isang serye ng pamilyar na mga aksyon na nangyari noong lasing siya. Napigilan siya, natanto niya na ang taong kasama niya noong araw na iyon ay walang iba kundi si Zhu. Naguluhan, tinakpan niya lang ang kanyang mukha sa kahihiyan, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Pagkatapos ng matamis na pagbubunyag, sumakay si Ran at Zhu sa kotse, naghahanap kay Yu na may kaugnayan sa plano ni Chen ayon sa dating address na ipinadala niya. Sa daan, komportable silang nag-usap na parang ang lahat ng kanilang depensa ay tinanggal. Hindi sinasadyang binanggit ni Ran na sa loob ng 3 taon, tutulungan ni Yu ang platform ng media ng musika na maging matagumpay at ilalabas ang duli sa stock market. Bigla siyang huminto, walang sinabi sa loob ng ilang segundo, isang kislap ng pagdududa ang lumitaw. Ang impormasyon na binanggit niya, paano niya nalaman ito kung hindi mula sa hinaharap, ang loob ng kotse ay naging tahimik at tensyonado. Si Ran ay nagulat din dahil natanto niya na hindi sinasadya siyang nakapagsalita. Walang ibang paraan, nagpa siya ang dalawa na prangkahan na aminin ang lihim na matagal na nilang itinago. Pareho silang mga taong alam ang hinaharap at dahil dito, sinisikap nilang baguhin ang kapalaran sa kanilang sariling paraan. Ibinunyag ni Ran ang kanyang pinakamalaking plano para ikasal sina Han Tianyu at Fei. Iyon ang tanging paraan para makatakas siya sa mapanganib na relasyon kay Tianyu nang hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Tahimik na ikinuwento ni Zhou ang isang masakit na alaala sa nakaraan o mas tamang sabihin, sa hinaharap na naranasan niya. Noong araw ng libing ni Ran, umulan ng malamig, tahimik siyang tumayo sa gitna ng sementeryo. Naniniwala ang mga netizens na ang lahat ay hindi totoo, na nagpasaya sa panig ni na Wang Xu at Fei. Sinadya ni Ran na talakayin ang ilang bagong taktika sa panukala kay Kiao Kiao, na ang layunin ay upang makinig si Fei. Binanggit niya ang pag-anyaya sa isang entertainment reporter upang i-record ang isang bahagi ng backstage na walang alam ang mga artista. Ang mga tunay na sandali ay madaling makakakuha ng atensyon mula sa mga manonood na lalong gusto ang katotohanan sa halip na pagiging peking. Inakala ni Fei na narinig
narinig niya ang isang malaking lihim at dinala niya ang planong iyon kay Wang Xu bilang isang tagumpay. Ang isang biglaan ngunit masakit na pag-alis na sinisikap niyang iwasan. Hindi na siya nagtanong pa dahil sa sandaling ito ang pinakamahalagang bagay ay si EQ. Kinabukasan, sinundo siya ni Zhou at inihayag na natagpuan na niya si EQ. Nagpasya siyang bilisan ang kaganapan ng pagtanggi sa pakikipagtulungan na mangyayari ng mas huli sa dating timeline. Ayon sa plano, si EQ ay inayos na makipagkita sa vice presidente na si Ethan Han ng kumpanya ng Ethan Hin. Hindi nakakagulat ang resulta, ang manuskrito ay walang awa na tinanggihan. Sa sandaling iyon, pumasok si Ran. Bagaman ipinakita niya sa kanya ang kanyang EQ ng empleyado, hindi niya ginamit ang pangalan ng kumpanya, pinili niya ang personal na pakikipagtulungan bilang isang paraan upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga sa talento ni EQ. Ang kanyang matalim ngunit taos-pusong mga salita ay nakaantig kay Hagao na parang isang taong nalulunod na nakakapit sa isang haligi. Sa huli, pumayag siyang makipagtulungan kay Tunhin at Duichu. Habang naghihintay na makabalik si Tunhin, balak na sana ni Duichu na linawin ang pagkatao ni Renz na nang tumunog ang telepono nito, tumawag si Ekidis at kailangang magtanong tungkol sa ilang issue na may kaugnayan sa plano. Kinailangan niyang umalis, iniwan si Duichu na nag-iisa sa kanyang tahimik at di maipaliwanag na selos. Sa kabilang banda, nagtagay sina Deepfy at Jefin at bilang pagdiriwang, iniisip na nakakuha na sila ng pwesto sa bagong proyekto sa pagkain. Hindi nila alam na lahat sila ay isang piyesa lamang sa isang laro na lihim na inilatag ni Tunhin matagal na. Nagsimula ng ishoot ang cooking show na pinangungunahan ni Tires Duichu bilang host, kasama sina Jefin at Tidi. Lahat ay nagulat sa talento ni Duichu sa pagluluto, na parehong pino at masining. Si Tidi ay nakakuha rin ng atensyon, ngunit interesado lamang siya sa nararamdaman ni Tinhin. Biglang dumating si Vince Ha at sinabing isa siyang special guest, ngunit walang nakatanggap ng abiso, at walang gustong sumali siya kahit na isa siyang sikat na international model. Lalo na si Duichu, gusto ni Tinhin na tanungin ang boss, sinabi niya na siya ang bagong itinalagang vice presidente at hindi na kailangang magtanong kahit kanino. Kinuha ni Duichu ang posisyon ni Gilead at sinabi, kaagad na tinawagan niya si Gilead, at ang lahat ay kinailangang pumayag na nagpapabago sa script para sa pag-shoot kaagad. Bilang resulta, ang mga koponan ay muling hinati at si Vince Ha ay nasa koponan ni Duichu. Si Tinhin kasama ang kanyang kasintahang si Gifin, habang si Deepfy ay kasama si Eti. Sa panahon ng pag-record, gumawa siya ng eskandalo gamit ang kanilang engagement, ngunit agad na ipinahayag ni Duichu na kung maglakas loob siyang isapubliko ito, kakanselahin niya ang kanilang engagement at aalis sa entertainment industry. Sa kabilang banda, ipinagbigay alam ni Gilead sa chairman na inilagay ni Duichu ang lahat ng kanyang ipon sa kumpanyang Dule na ang legal na kinatawan ay si Hagao at sa likod nito ay si Tinhin. Tumawa lang ang chairman, iniisip na iyon ay maaaring isang piyesa na magliligtas sa laro. Sa panahon ng pag-record, muntik nang mahulog si Deepfy sa tubig at iniligtas ni Ekidis, ngunit walang pasasalamat. At di sinasadyang nabanggit na kinamuhian siya ni Tinhin noon sa isang liham. Doon niya nalaman na siya ang gumaya sa sulat kamay para lokohin siya, at mula noon ay hindi na nakapag-focus si Ekid. Ngunit nang makita niya si TFQ na nasugatan, hindi siya nag-atubiling buhatin siya at tumakbo sa harap ng mga mata ng mga tao. Para naman kay Tinhin, naduduwal na siya kapag malapit lang siya kay Fin E. Palagi niyang pinapabilis si Fin E na maghanap ng mga gamit muna habang siya ay nagpapahinga upang ang lahat ay mangyari ayon sa plano. At maging si Duichu ay lumayo kay Iman Ha. Agad na sumugod si Duichu para iligtas. Naniniwala siya na kung makukuha niya ang kahon bago si Deepfy, magbabago ang kapalaran. Hindi siya nag-atubiling sumisid para kunin ito para sa kanya. Pag-ahon nila sa pampang, tumakbo si Deepfy para bawiin ang kahon na may dahilan ng pagkakaibigan. Tumanggi si Tinhin na ikinagalit ni Deepfy at sumugod para agawin ito. Agad siyang itinulak ni Tinhin, pagkatapos ay hinawakan ang buhok niya at hinila ng malakas, hindi na nagpapatalo. Sa sandali na hinila niya ang buhok ni Deepfy, parang nabuhos ni Tinhin ang lahat ng galit niya. Ngunit hindi tumagal ang kasiyahan, bigla niyang naitanong sa sarili kung bakit hindi siya makapagpigil pa. Sa sumunod na kompetisyon sa paghahanap ng sangkap, nanalo ang koponan ni Tinhin na ikinainis ni Deepfy, na agad na tumakbo para kumprontahin siya. Hindi niya maintindihan kung bakit sinusubukan ni Tinhin na manalo gayong dati ay hindi siya interesado sa resulta. Kalmado lang siyang sumagot dahil dati ay nagpapatalo siya. Ang sinabi niya ay ikinagalit ni Deepfy na sumigaw at tinanong si Tinhin kung bakit siya nagbago. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Tinhin. Direkta niyang sinabi na kinamumuhian niya ang pagpapanggap ni Deepfy na laging nagpapanggap na kawawa, nagpapanggap na walang malay upang lihim na agawin ang lahat. Ngunit hindi pa rin inamin ni Deepfy ang kanyang pagkakamali. Sinisisi lamang si Tinhin dahil sa kabaitan nito, kaya nasanay siya na makakuha ng kung ano. Nang hindi na siya makakuha pa, nagalit siya. Direktang sinabi ni Tinhin na malapit na siyang ikasal kay Dafin at sa pagkakataong ito ay hindi na siya magpapatalo. Umalis siya, iniwan si Deepfy na sumisigaw doon sa kawalan. Inakala niyang gagaan ang pakiramdam niya kapag sinabi niya ito, ngunit lalo lang siyang nalungkot. Bumaling siya kay Duichu at tinanong kung bakit ganoon ang nararamdaman niya at nakakuha ng isang simpleng sagot dahil masyado siyang mabait. Tama, si Tinhin ay namumuhay sa damdamin habang si Deepfy ay tuso, laging nagpapanggap na mahina para makuha ang loob ng iba. Nakuha si Fin sa pamamagitan
pamamagitan ng mukha na kaawa-awa at malungkot na mata. Ang mga trick na iyon ay hindi nakalampas sa paningin ni Etide. Nakita niya ang lahat. Pagkatapos ay nag-open up si Tianhin kay Duichu na sa nakaraang buhay niya, nabulag siya sa pagtitiwala kay Daphne. Minahal siya hanggang sa punto na handa siyang ibigay ang kanyang buong buhay para ikasal. At ang nakuha niya ay pagtataksil, maging ang pagpatay sa kanya para sa insurance money. Ang trahedyang iyon ay bumagabag sa kanya sa buong buhay niya. Tahimik siyang niyakap ni Duichu at inalo siya ng may kahinahunan at pagiging totoo. Para sa kanya, ang muling makita siya ay ang pinakamalaking swerte at ang marinig ang kanyang damdamin ay ang pinakamalaking kaligayahan. Yumuko siya at hinalikan ang kanyang noo, marahan, na may pagpapahalaga at pagkatapos ay isang malalim na halik bilang pagpapatunay sa kanyang tapat at natatanging pagmamahal. Kinabukasan, kinailangan pa rin ni Ji Ying-hin na ipagpatuloy ang kanyang pag-arte, kasama si Ji Fin-ing na kumakain ng almusal, habang mula sa malayo, nanonood si Deep Fai. Ito ay mapait dahil noong gabing iyon, pagkatapos makipagtalik kay Daphne, nangarap si Deep Fai na magbabago siya. Ngunit malamig siyang binalaan na huwag ipaalam kay Tianhin, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak na para bang isa lamang siyang kasangkapan para sa kanyang pagnanasa. Kahit nasaktan, hindi sumuko si Deep Fai, hawak ang paniniwala na kung gusto niya, makukuha niya ang lahat sa anumang paraan. Habang kumakain kasama si Daphne, tahimik na nakatingin si Tianhin kay Duichu kung saan sinasadya siyang akitin ni Inanha. Bigla siyang nakaramdam ng pagkairita, isang kakaibang emosyon na hindi niya mabigyan ng pangalan. Ngunit pinakalma siya ni Duichu nang walang pakialam niyang itinulak si Venha na nagpapanatili ng malinaw na distansya. Sa kabaliktaran, ang taong nakaupo sa harap niya, si Ji Fin-i, ay nakakasuklam sa kanya. Kagabi ay kasama pa niya si Deep Fai, ngayon ay parang walang nangyari. Ang ideya na maaaring mas masahol pa siya kaysa sa nakaraang buhay ay biglang pumasok sa isip niya na nagpapabigat sa kanyang pagkabalisa. Kasabay nito, si Atidik ay nakatayo rin doon, nag-iisip kung dapat niyang ibunyag ang pagtataksil ni Fin-i. Nag-aalala siya na masaktan muli si Tianhin. Lumala ang lahat ng ipahayag ni Manager Zans na ililipat si Deep Fai para maging personal assistant ni Deep Fin-i. Ang babae ay may kapal pa ng mukha na lumapit kay Tianhin, gamit ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan at humihiling na maging magkaibigan muli tulad ng dati. Ngunit tahimik lang si Tianhin, malamig na nakatingin sa dating matalik na kaibigan na umaarte. Pagkatapos umalis ni Deep Fai, binigyan siya ni Duichu ng isang baso ng mainit na gatas. At malumanay na sinabing alam niya na ang kahinaan ni Tianhin ay ang pagiging malambot ang puso, kaya palagi siyang naghahanap ng paraan para samantalahin ito. Tumango lang si Tianhin ng tahimik, nalulungkot ngunit dapat na masaya na naranasan niya ang nakaraang buhay, kung hindi ay maniniwala siya sa mga matatamis na salitang iyon. Hindi pa doon natatapos ang kwento ng sina Jistin at Deep Fai ay na-late sa taping dahil sa sobrang paglalandian na nagpagalit sa direktor at nagbanta na ipapaskil ang balita sa kumpanya. Alam na kung kumalat ang chismis ay magmumulta sila ng malaki. Kinailangan ni Jistin na tanggapin ang pagbabayad para sa mga pinsala. Iniisip na swerte pa rin siya dahil ang stock ay kumikita pa rin. Ngunit nang buksan niya ang kanyang telepono, ang taong namamahala sa teknolohiya ng kumpanyang pinag-investan niya ay tumakas at ang lahat ng asset ay nawala. Sa gulat, naalaala ni Deki si Tianhin, may pera pa siya, may bahay pa na iniwan ang lolo niya. Kung pakasalan niya siya, mababago niya ang sitwasyon. Ngunit alam na ni Tianhin ang lahat. Tinawagan si Duichu at sinabi sa kanya na si Jifin ay may malaking utang na may mataas na interes at malapit na siyang mawala ng pag-asa. Sa tahimik na suporta ni Duichu, sa loob lamang ng ilang araw, ang mga nagpautang ay patuloy na tumatawag kay Jifin para maningil. Kung hindi siya magbayad, ang interes ay magiging doble araw-araw at sa huli, ang kanyang buhay ang magiging kabayaran. Sa takot, lalo pang minadali ni Jifin na banggitin ang kasal sa bawat pagkain. Ngunit malinaw na nakita ni Ji Ying-hin ang pagkatao ni Tis na isang desperadong nilalang. Hindi siya nakipagtalo, malamig lang siyang umalis. Nang makipag-usap kay Duichu, bumuntong hininga si Ji Ying-hin. Sinabi na sa nakaraang buhay niya, masyado siyang tanga, nagtiwala sa maling tao dahil sa pag-ibig. Mahinahong sumagot lang si Duichu, hindi siya nagkamali, masyado lang siyang mabait at inosente. Sa araw ng kanyang kaarawan, lihim na naghanda si Ji Fin ay ng isang romantikong proposal na may fireworks sa harap ng lahat, umaasang mapapahanga siya. Walang nakakaalam na ang mismong lugar para sa proposal na iyon ay si Duichu ang nag-ayos. Naunawaan niya na ito ay isang dula na itinatag ni Ji Ying-hin para itulak sina Jistin at Deep Fai sa posisyon na gusto nila, isang perpektong mag-asawa. Kahit na alam niyang peke ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng pait. At sa mismong sandaling iyon, ang makapal na mukha ni Deep Fai ay pumunta kay Ji Ying-hin, gamit pa rin ang lumang panlilinlang, umiiyak na humihingi ng tawad, umaasang maibabalik ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit ng tanggihan, agad siyang nagbago, parang nababaliw. Sa kanyang pagkabaliw, naglabas si Deep Fai ng kutsilyo, sinugatan ang kanyang kamay at pagkatapos ay ginamit ang kutsilyong iyon para takutin si Tianhin. Ang kanyang baluktot na mga mata at boses ay umalinggaw na puno ng pagkabaliw na nagpagalit sa iba. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Duichu, sumugod siya para pigilan ang babae, at niyakap si Tianhin habang umaalis sa eksena. Bagaman hindi malalim ang sugat sa kanyang kamay, ang pagkabigla ay nagpabigla kay Tianhin. Maingat siyang binendahan ni Duichu at mahigpit siyang niyakap para pakalmahin. Gusto niyang i-report sa pulisya, ngunit umiling siya. Kung gagawin niya ito ngayon, ang lahat ng plano ay magigiba. Kung tayo ay mag-iingat, magiging alerto sila. Niyakap lang siya ni Duichu ng mas mahigpit at
binigyan siya ng isang mainit na halik, nangako siyang poprotektahan siya. Habang si Jeff Fin-e, pagkatapos ng granding proposal, ay kalmado pa rin sa bahay, iniisip na babalik si Tiin-hin para magkasama silang maging masaya. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kwarto, nagulat siya, lumabas si Deep-Fi mula sa banyo, nakabalot sa tuwalya, ang kanyang mga mata ay puno ng imbitasyon. Kahit na nataranta, hindi niya mapigilan ang masamang tukso na iyon. Sa mga sumunod na araw, ipinahayag ni Tiin-hin sa kanyang mga kasamahan na in-propose siya ni Deep Fin-e. Ang kilos na ito ay naging dahilan para magtaka si Doi-chu. Jaijan siyang gustong kanselahin ang engagement, kaya bakit niya ipinapakita ang kasal sa harap ng lahat? Ngunit kalmado lang si Tiin-hin na sumagot, kung mas malaki ang atensyon, kapag bumagsak ang lahat, mas malaki ang matatanggap niyang suntok. Sa kabilang banda, narinig ni Deep-Fi na balak ni Deep Fin-e na ipakilala si Tiin-hin sa kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay nag-aaral pa nga ng paggawa ng cake sa Cultural Center. Habang nag-uusap sila, biglang lumitaw sina Huditi at QQ, nagtataka kung bakit sila sobrang saya. Di nagtagal, dumating din si Tiin-hin at masayang binati sila para sa kanilang nalalapit na pagpapakilala sa pamilya. Hindi nakalimutan ni QQ na magdagdag ng panimpla, ang isang mabuting lalaki ay dapat magbigay ng bagong damit sa kanyang kasintahan bago siya ipakilala. Hindi siya dapat magbigay ng sapatos dahil ang pagbibigay ng sapatos ay nangangahulugang paalisin siya. Nang gabing iyon, lumapit si Deep-Fi na may kapal ng mukha kay Tiin-hin, hawak ang isang maingat na nakabalot na kahon. Sa loob, tulad ng inaasahan, ay isang peres ng pulang high heels. Pagkakita nito, kumirot ang puso ni Tiin-hin, hindi inaasahan na ang mga sapatos na iyon ay muling lalabas sa harap niya. Baka ang gulong ng tadhana ay bumabalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating Tiin-hin. Marahil, sa buhay na ito, maaari niyang muling isulat ang kanyang kapalaran. Hindi pa doon natatapos ang kwento, inanyayahan din siya ni Deep-Fi na mag-aral ng paggawa ng cake sa Baidu Square, kung saan nag-aaral ang ina ni Deep-Fin. Ang lugar na dati ay nagdulot sa kanya ng kahihiyan dahil tinuruan siya ng kanyang biyenan na parang isang utusan. Ngunit ngayon, nang magbago na ang lahat, tumango siya at pumayag, gusto niyang makita kung ano ang plano ni Deep-Fi at ng kanyang ina. Kasabay nito, nagsimula ng maramdaman ni Doi-chu na ang mga kasalukuyang pangyayari ay nalalayo na sa trajectory ng nakaraang buhay. Ang pinakamalaki niyang alalahanin ay ang aksidente sa sasakyan na muntik nang kumitil sa kanyang buhay, na maaaring mangyari ng mas maaga. Hindi siya nag-atubiling, agad siyang tinawag si Kihe at ipinagkatiwala sa kanya si Xiaobai para alagaan. Hindi lang iyon, hiniling din ni Doi-chu kay Kihe na lihim na ilipat ang lahat ng kanyang mga ari-arian sa pangalan ni Tiin-hin at huwag na huwag ipaalam sa kanyang lolo. Matapos marinig ito, namilog ang mga mata ni Kihe. Iniisip na nababaliw na talaga si Doi-chu. Samantala, nakipagkita si Deep-Fin kay Deep-Fi na may malinaw na layunin na tapusin ang komplikadong love triangle na ito. Inisip niya na kung magpapatuloy sila, magiging komplikado lang ang lahat, lalo na sa isang sensitibong panahon. Gayunpaman, salungat sa kanyang inaasahan, hindi nataranta si Deep-Fi. Siya ay marahan, malambot, at ginamit pa nga ang isang mapanuksong tono para manatili siya. Ang pagiging malabo na ito ay lalong nag-udyok kay Fin-e sa isang mahirap na sitwasyon. Sa klase ng paggawa ng cake sa Cultural Center, kung saan nag-aaral ang ina ni Fin-e, sabay na dumating sina Tiin-hin at Deep-Fi. Pagkakita kay Tiin-hin na umupo sa pamilyar na upuan, agad na nagalit ang ina ni Fin-e. Sumigaw na paalisin siya sa dahilang iyon ang upuan niya. Ngunit kalmado lang na sumagot si Tiin-hin, hindi nagpakita ng pagkaapi na ikinagalit ng babae hanggang sa mamula ang mukha niya. Mabilis na nakialam si Deep-Fi, hinila si Tiin-hin para tumayo, humingi ng tawad sa ngalan niya at ibinigay ang upuan. Ang kilos na iyon ay agad na nagpasaya sa ina ni Fin-e, na pinuri si Deep-Fi bilang isang magalang na tao, na naiiba kay Tiin-hin na tinawag niyang bastos. Ginamit ni Deep-Fi ang pagkakataon para magyabang tungkol sa kanyang mga hilig sa paggawa ng cake at pagluluto, na tumama sa panlasa ng kanyang magiging biyenan. Masayang-masaya siya sa pag-iisip na nakakuha siya ng perpektong marka at si Tiin-hin ay natanggal na sa laro. Ngunit walang nakakaalam na ang pagiging maldita at ang sadyang nakakainis na pag-ugali ni Tiin-hin ay bahagi lamang ng plano. Gusto niyang ang ina ni Fin-e mismo ang tumanggi sa kasal upang makansela ito nang walang sinuman ang makakapagsisi sa kanya. Sa kabilang banda, nagsimula nang lumapit si Vince na sa lolo ni Doi-chu. Nagpakita siya ng interes sa sitwasyon ng kumpanya. Maingat na inulit ang kwento ng pagtanggi na mamuhunan at sa dole dahil pinaghihinalaan niya itong scam na kumpanya. Ipinahiwatig niya na mayroong isang taong nagpahamak kay Doi-chu na nag-alala sa matandang lalaki. Nagpanggap si Vince na pinapakalma siya at sinabing hayaan na lang ang oras na lumipas at magigising si Doi-chu sa kanyang sarili. Para naman kay Tiin-hin, ginamit niya ang dahilan na naghahanda siyang makilala ang kanyang magiging biyenan para pilitin si Fin-e na bumili ng mamahaling bag binigyang diin din niya na. Bilang isang miyembro ng lupo ng Tiin Group, kailangan niyang panatilihin ang kanyang imahe. Ang dahilan ay tila makatwiran kaya kahit na walang pera si Fin ay kailangan niyang magbayad. Minahal siya at namuhay ng marangya at sa huli ay walang awang pinagtaksilan. Upang makabawi sa depisit, nagplano si Fin
TNA na mag-organisa ng isang pagpupulong ng mga magulang sa isang high-end na restaurant na may diskwento na pinamamahalaan ni Eki. Hiniling ni Dick Finn kay TNA na tawagan siya para magpareserba ng mesa, ngunit gumamit lang siya ng dahilan para magkaroon ng pagpupulong at hindi niya binanggit ang pag-book. Nang tumawag si Eki para kumpirmahin, pinananatili niya ang isang hindi malinaw na saloobin na nagpagalit kay Dick Finn. Hindi nagdududa si Eki at inisip lang na gusto niyang pakasalan ang masamang tao na iyon. Sa pag-aalala, hinanap niya ang mga kaibigan na naniwala kay Deep Fry na binubuli siya para linawin ang lahat. Nang maintindihan nila ang lahat, nakaramdam sila ng pagsisisi at nangakong babawi sa kanya. Sa itinakdang oras, muling nakipagkita si Tien Hin kay Tidit. Patuloy siyang nagtanong kung gusto niya bang magpakasal. Ngunit kalmado lang siyang sumagot na pinag-isipan na niya ito ng mabuti. Kahit na masakit ang kanyang puso, tumango si Tidit at tinulungan siya na mag-book ng mesa sa isang marangyang restaurant sa isang paborableng presyo. Gusto lang niyang humiti siya sa pagpupulong na iyon kahit na ang taong kasama niya ay hindi siya. Pagkatapos ng pagpupulong, sinundo siya ni Doi Chu. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari, sinabi niya na ipinaubaya na niya kay Tidit ang lahat. Ngunit ang kasal ay bahagi lamang ng plano. Ang pinakamahalaga ay mabuhay siya sa paraang gusto niya, kasama ang taong mahal niya. Pagkarinig nito, bumiti si Doi Chu at binigyan siya ng isang bracelet bilang pangako na mananatili siya sa tabi niya magpakailanman. Samantala, si Tidit ay mayroong kalungkutan na hindi niya maipahayag. Uminom siya ng alak mag-isa para makalimutan ang babaeng hindi niya napigilan. Nang malaman ang nangyari, tumawag si QQ at mabilis na pumunta sa kanya. Umupo ng marahan sa tabi niya para makiramay, umaasa na mapawi ang kalungkutan sa loob niya. Nang malapit na ang oras ng pagpupulong, biglang lumapit si Deep Fei kay Duff Fin. Sinadyang akitin niya siya na gusto siyang maging malapit muli. Dahil sa tahasang imbitasyon, hindi makontrol ni Deep Fin ang sarili at niyakap si Deep Fei at nakalimutan ang mahalagang pagpupulong na naghihintay. Inakala niyang kung darating siya sa huli, kontrolado pa rin ang lahat. Ngunit nakakagulat, nang dumating siya sa restaurant, walang tao sa mesa. Habang galit siyang tumatawag para magreklamo, biglang lumitaw si Tien Hin. Iba ang suot niya, lumapit siya at inakbayan ang ina ni Yi at mumiti ng mapagkumbaba, "Ma'am, hindi ko inaasahan na magkikita tayo rito." Ang sinabi niya ay agad na nagpalungkot sa mukha ng ina ni Di. Sa buong kainan, pinanatili ni Tien Hin ang isang mapanuyang saloobin. Hindi niya nakalimutan na bigyang diin kung gaano karaming mamahaling bag at damit ang binili sa kanya ng kanyang mabuting anak na lalaki. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumusok sa kanyang pagkatao na nagpapahirap sa kanya. At gaya ng inaasahan niya, sa dulo ng pagpupulong, walang pag-aatubili niyang sinabi na si Tien Hin ay hindi bagay na maging manugang nila. Sinabi ng ina ni Deep Fin na bastos ang pananamit ni Tien Hin at sinabi na kung gusto niyang maging manugang nila, kailangan niyang maging masunurin at maging masipag sa pag-aalaga sa asawa at anak. Malinaw din niyang sinabi na ang mga lalaki sa kanilang pamilya ay hindi pinapayagang magluto. Ang lahat ng gawaing bahay mula sa pagluluto hanggang sa pagtuturo sa mga bata ay responsibilidad ng asawa. Hindi umimik si Tien Hin, tumango lang siya ng mabilis, nagpapanggap na mabait at masunurin na ikinatuwa ni Deep Fin. Iniisip na sa wakas ay masunurin na siya. Ngunit hindi pa doon natatapos, patuloy na hiningi ng ina ni Tien Hin na magpa-premarital check-up upang matiyak ang kanyang reproductive health. At saka lang sila papayagan na magpakasal ng maayos. Hindi lang siya kumita ng pera, kundi siya rin ay nakatali sa mga responsibilidad bilang asawa at ina. Matapos marinig ang lahat ng mga mapanlait at mapang-api na salita, kalmado lang si Tien Hin na nagtanong at pagkatapos ay kinuha ang baso at sadyang pinatapon ang tubig sa kamay ng matanda. Nang pagalitan dahil sa pagiging pabaya, malamig siyang sumagot na masyado na niyang pinigilan ang sarili sa matagal na panahon. Ipinahayag ni Tien Hin na walang kasalang mangyayari at pagkatapos ay tumayo siya at umalis sa harap ng mga nakatingin sa mesa. Agad siyang hinabol ni Deep Fin humihingi ng paliwanag, ngunit bilang tugon, gusto ni Tien Hin na makipaghiwalay, itinulak niya siya sa sahig na ikinatuwa ni Ekide na tahimik na nanonood. Nang gabing iyon, kumatok siya sa pinto ng kanyang kwarto, sinuntok ang pinto at sumigaw, ngunit nalaman niyang matagal na siyang umalis. Ngayon, si Tien Hin ay nakatira sa isang bahay na inihanda ni Doi Chu, isang tahimik na tahanan na walang sinumang makagagambala. Nagpalitan sila ng isang mainit na halik, puno ng pag-ibig na matagal ng pinigilan. Ang paghihiwalay ni Tien Hin kay Duff Fin ay nagbigay daan kay Tidis na alisin ang bigat sa kanyang puso. Nagtagay siya kasama si QQ at ang kanyang kalooban ay naging mas maganda. Samantala, galit na galit si Deep Fin na pumunta sa kumpanya, itinapon ang lahat ng bagay sa mesa at pinapatawag si Tien Hin para makipagkita sa kanya. Nang lumitaw siya, walang sinasabi, agad siyang sinampal ng sunod-sunod. Galit siyang gustong gumanti nang dumating si Doi Chu at malamig siyang binigyan ng isa pang malakas na sampal. Sumigaw si Deep Fin na humihingi ng katarungan at sinabi na hindi siya nagkamali. Ngunit agad na inilabas ni Tien Hin ang video ng pagtataksil niya kay Deep Fai bago pa man niya ipakilala ang mga magulang niya. At nang walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang singsing ng proposal sa mukha nito at mapait na sinabi, "Paano ako magpapakasal sa isang taong tulad mo?" Ang video ay mabilis na kumalat sa internet at ang mga netizens ay walang sawang nagmumura. Tinawag ang dalawa na mag-asawang nangangaliwa. Ang kanilang reputasyon ay nasira, ang dalawang nagkasala ay nag-away, nagsisihan para lang makatakas sa responsibilidad.
Nataranta si Jae Fin-in nang mapagtanto na siya ay nasa krisis. Kung wala si Tien-hin, mawawalan siya ng gintong asawa at hindi niya alam kung saan kukuha ng pera para bayaran ang mga utang na tambak na. Sa sandaling ito, nagtaka siya kung paano nakuha ni Tien-hin ang video. Baka alam na niya ang lahat sa mahabang panahon, tahimik lang siyang naghihintay na magising siya. Si Deep Faye naman ay walang pakialam na sinisisi siya. Iniisip na ang kasalanan ay kay Tien-hin dahil hindi siya sapat na makakapigil sa lalaki. Hindi niya inamin ang kanyang pagkakamali, buong pagmamalaki pa siyang nagmungkahi na magpakasal kay Ga Fin-i na sinasabing sila ang tunay na pag-ibig. Ngunit bilang tugon, walang awa siyang tinalikuran, sinabi niya na wala nang iba sa kanya kundi ang mukha na maganda. Walang pinag-aralan, walang pera, walang kinabukasan. Humingi pa siya ng tawad sa kanya na huwag na siyang abalahin. Matapos marinig ang mga masasakit na salitang iyon, sinampal siya ni Deep Faye ng malakas. Mapait niyang napagtanto, inakala niyang matalino siya para makuha ang lahat ng mayroon si Tien-hin, ngunit sa huli ay wala siyang nakuha. Hindi sinasadyang nasaksihan ni Doi-chu ang lahat, hindi siya nakialam, tahimik lang siyang nanonood, ngunit hindi pa doon natatapos ang kwento. Ang pag-alis ni Jae Fin-in sa isang mahalagang taping sa loob ng 2 oras nang walang abiso, ay nabunyag din na taranta siya na pumunta kay Gi-izes para humingi ng tawad, ngunit huli na ang lahat. Ipinahayag ni Gi-izes na ititigil na ang lahat ng kanyang aktibidad, opisyal na suspindihin ang kanyang trabaho, putulin ang kanyang sweldo, at ipinaubaya ang lahat ng gawain kay Til. Hindi rin nakataka si Deep Faye, dahil sa kanyang maling pag-ugali at malubhang epekto sa reputasyon ng kumpanya, agad siyang tinanggal sa trabaho. Sa kanyang galit, patuloy siyang tumatawag kay Tien-hin para magmakaawa, ngunit lahat ay nabigo. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, masaya si Tien-hin sa yakap ni Doi-chu. Habang nabubuhay si Tien-hin sa kanyang pinakamaligayang mga araw, si Deep Faye ay nalunod sa bangungot. Ang social media ay puno ng panlalait at paninira. Ang kahihiyan at takot ay bumalot sa kanya. Sa pagkasira ng lahat, ginaya ni Deep Faye ang sulat kamay ni Tien-hin, nagprotesta sa mga tao sa palimbagan para sa pandaraya, at pinilit si Deep Fin-in na bayaran ang mga pinsala. Lakas loob na in-upload ni Deep Faye ang peking liham sa internet gamit ang isang anonymous account. Ngunit bago pa man niya maipaliwanag ang sarili, sinampal siya ng isang babae, sinabing isa siyang sinungaling, lumalabag sa pangako, at pagkatapos ay bumaling sa paninira at panloloko sa iba. Sa harap ng mga tahasang paninirang puri, kalmado lang si Tien-hin na nagtanong ng isang bagay na saan ang ebidensya. Nang inilabas ang liham, ang kanyang pangalan ay malinaw na nakasulat, agad na napagtanto ni Tien-hin na si Deep Faye ang nasa likod ng paggaya sa kanyang sulat kamay. Sa walang pag-aatubili, pumunta siya sa lugar at hinila si Effie sa harap ng lahat, kinuha ang telepono at inilantad ang katotohanan. Ang anonymous account ay sa kanya at nabunyag ang lahat. Ang mga tao sa editorial na board ay agad na nakilala si Effie bilang malapit na assistant ni Han Chen-yu. Lahat ay isang patibong upang sisihin at ilipat ang responsibilidad sa isang nakakahiya na paraan. Nang mabunyag ang katotohanan, ang babae at ang kinatawan ng editorial na board ay agad na yumukod at humingi ng paumanhin kay Tung-hien para sa hindi pagkakaunawaan. Samantala, si Effie ay itinulak sa sentro ng pagbatikos at matinding pag-insulto. Wala nang magawa, siya ay lumuhod at umiiyak na nagmamakaawa kay Tung-hien na patawarin siya. Ipinagtanggol niya ang sarili na siya ay emosyonal na hindi matatag dahil siya ay buntis. Ang balita na buntis si Effie ay umabot kay Han Chen-yu bilang huling patak ng pasensya. Sa gitna ng kanyang matinding kalasingan, tumawa siya sa sarili at nagsalita na parang isang baliw. Ngayon, nawala na sa kanya ang lahat. Ngunit ang malas ay hindi pa rin siya iniiwan. 2 masked gangsters ang biglang lumitaw. Hinila siya para sa isang marahas na babala. Umiiyak siya sa takot at humingi ng awa. Hindi alam na ang nasa likod nito ay si Lam Vien, isang tao ni Doi Chao. Nang matanggap ni Doi Chao ang balita mula sa kanyang tao, isinalaysay niya ang lahat kay Tung-hien. Lumalabas na si Han Chen-yu ay umutang ng malaking halaga na may mataas na interes at ang mga utang ay nagpatong-patong na wala ng daan pabalik. Ang mas nakakatakot, ang kanyang mga magulang ay umutang din kung saan-saan para bumili ng bahay. Itinulak ang buong pamilya sa bingit ng kapahamakan. Tinukoy ni Doi Chao, ang susunod na hakbang ay malamang nasusubukan ni Han Chen-yu na pakasalan si Effie, na buntis, upang makuha ang kanyang mga ari-arian upang iligtas ang sarili. Nang marinig iyon, mahinahon na tumugon si Tung-hien, sa totoo lang, hindi ko sinabi sa iyo noon, pero si Han Chen-yu ay infertile, hindi maaaring mabuntis ni Effie sa kanya. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Doi Chao sandali, pagkatapos ay ngumiti siya ng malumanay. Hindi mahalaga, basta hindi ka nasaktan. Gaya ng hula ni Doi Chao, nang wala ng matakbuhan, bumalik si Han Chen-yu upang hanapin si Effie. Walang kahihiyan, pinakiusapan siya at nilambing para pumayag na magpakasal. Hindi mahalaga sa kanya ang pag-ibig o kung totoo ba ang pagbubuntis, ang tanging nakita niya ay isang daan palabas sa kanyang mga utang. Si Effie, kahit puno ng galit, ay hindi maiwasan na maging tuliro. Hindi siya makapaniwala na si Tung-hien, na minsang nagpatawad sa kanya ng maraming beses, ay kayang tuluyang putulin ang relasyon. Noon, gaano man siya nagkamali, lagi siyang pinapatawad, ngunit ngayon, ganap siyang tinalikuran. Napansin ni Han Chen-yu ang kahinaan na iyon, at agad niyang pinatamaan ang pagiging mapagkumpit
kompetensya ni Yifei. Ang bawat salitang sinabi niya ay parang kutsilyo, na maingat na itinutulak siya patungo sa desisyon na magpakasal. Samantala, personal na pumunta si Baikon sa presidente ng kumpanya at ipinaliwanag na lahat ng problema kamakailan ay nagmula kay Han Tianyu at Yifei. Kinumpirma niya na ang buong nilalaman, ang plano para sa produksyon ng food and entertainment show, mula sa ideya hanggang sa pagpapatupad, ay lahat ng pagsisikap ni Tung Hien. Abala naman ang kumpanya ng bridal shower sa paghahanda para sa pampublikong pagsubok ng bagong personal media application. Unti-unti ring nagbago ang pananaw ng presidente kay Tung Hien mula sa pag-aalinlangan tungo sa pagkilala. Samantala, nagpasya sina Han Tianyu at Yifei na magdaos ng kasal sa tuktok ng bundok na pinagdausan ng mga kaganapan, kung saan ikinasal si Tung Hien sa nakaraang buhay at dinala ang buong kabataan na puno ng kalungkutan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang pakialam dahil ngayon ang mas mahalagang araw, ang unang araw na opisyal silang nagde-date ni Dui Chao. Namuhay silang dalawa tulad ng isang normal na mag-asawa, binibigyan ang isa't isa ng pagmamalasakit, pagpapatawad at tapat na pagmamahal. Ang kanilang pag-ibig ay hindi maingay ngunit sapat na nakakabit, tulad ng isang tahimik na liwanag na nagpapagaling sa lahat ng mga lumang sugat. Ito ang hustisya ni Tung Hien, ang regalo na utang sa kanya ng oras at ng nakaraang buhay. Sa araw ng kasal ni Han Tianyu, nagpakita pa rin si Tung Hien. Nag-alangan siya nang makita ito, ngunit ang iniwan lamang niya ay isang folder na may mga sobre at tahimik na umalis. Akala ng lahat ay pera para sa regalo, ngunit sa loob ay isang kasong sibil. Isang matinding suntok sa gitna ng kasal na inaakala niyang gininto ang araw para sa kanya. Pagkatapos ay diretsa niyang iniwan ang bag na minsan niyang pinilit na ipabili sa kanya para sa kanyang matalik na kaibigan. Masaya si Yifei sa pag-aakalang sa wakas ay aalis na si Tung Hien. Ngunit mayroong bahagyang panandali ang pag-aalinlangan. Gusto na ba niya talagang iwanan si Han Tianyu noon pa? Ang pag-iisip na iyon ay panandali ang dumaan dahil pagkatapos noon, masaya siyang pumasok sa isle, nangangarap ng isang bagong simula. Ngunit, ang kaligayahan ay hindi nagtagal. Dumating ang mga kaibigan ng nobya, hindi para batiin siya, kundi para magpakita ng panunuya. Pagkatapos ng ilang malupit na biro, umalis sila, iniwan si Yifei na mag-isa sa isla na may amoy ng pagkukunwari. Gulat siya at sobrang nahihiya, kaya hindi siya makabalik, tumakbo lang siya palayo. Sa parehong oras, sa kabilang panig ng lungsod, ang bridal shower company ni Tung Hien ay naglabas lang ng mga numero ng pagsubok na pumutok at lumampas sa mga inaasahan. Habang masaya si Tung Hien, bumukas ang pinto ng kwarto. Isang mapagmataas na babae ang pumasok, hindi estranghero, si Mong Na na nagpakilala bilang fiancé ni Dui Chao. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na sampal sa tiwala ni Tung Hien. Tumahimik siya, hindi binigyan si Dui Chao ng pagkakataon na magpaliwanag, tumakbo lang siya palayo ng nasasaktan at nalilito. Walang saysay, hindi niya sinasagot ang tawag, ni hindi siya tumugon. Sa huli, wala siyang ibang pagpipilian kundi maghintay sa harap ng kanyang bahay. Sa loob, tahimik na nakaupo si Tung Hien sa gitna ng kanyang mga emosyong nawawasak. Dati, naniniwala siya na maaari siyang magsimulang muli, ngunit ngayon, nalilito siya kung sino ba talaga siya sa relasyong ito. Ang dalawa ay nakatayo sa magkabilang panig ng pader, ilang hakbang lang ang pagitan, ngunit ang kanilang mga puso ay parang milya-milya ang layo. Sa parehong oras, natanggap ni Din, ang kanyang matalik na kaibigan, ang masamang balita, stage 4 stomach cancer. Si Baikon ay nasa tabi niya lang, tahimik na nagiging suporta niya upang malampasan ang bawat pisikal at emosyonal na sakit. Ang balitang iyon ay parang gumuho si Tung Hien, akala niya ay kaya niyang baguhin ang kapalaran. Ang trahedya na dapat ay sa kanya ay dinala ni Din. Ang kanyang mga kaisipan ay naghalo-halo at nahimatay siya sa bisig ni Dui Chao. Pagkatapos mahimatay, nagising si Tung Hien, ang kanyang mga mata ay tuliro pa, nang makita niyang nakahiga sa tabi niya si Dui Chao. Mahina niyang hinawakan ang kanyang pisngi na ikinagising nito. Ang una niyang tanong ay hindi tungkol sa sarili niya kundi kay Din. Mahinahon na sumagot si Dui Chao na nakipag-ugnayan siya sa isang nangungunang cancer specialist sa ibang bansa at pinayapa niya ang loob nito. Ayaw din niyang ang problema ng manager na si Duong Hyudin ay magbigay sa kanya ng karagdagang pressure. Nang makita niya siyang umiiyak, agad niyang inamin na matagal na silang hiwalay ni Mong Na. Nabayaran na ang lahat at wala na silang anumang relasyon. Ngunit hindi pa rin lubos na makapaniwala si Tung Hien. Nagbitaw lang siya ng isang malamig na salita, "Huwag mo na akong puntahan." Wala nang ibang pagpipilian, malungkot na umalis si Dui Chao. Pagkatapos, binisita ni Tung Hien si Din, inaliw siya, at nangakong palagi siyang nasa tabi nito at sabay nilang lalampasan ang lahat ng paghihirap. Ngunit sa loob, mayroon pa rin siyang pagsisisi, tahimik siyang humingi ng tawad dahil sa paniniwalang siya ang dahilan kung bakit nagkasakit si Din. Samantala, hindi pa rin sumusuko si Mong Na sa kanyang plano na bawiin si Dui Chao. Nakipagkita siya kay Tung Hien at mayabang na tinanong kung bakit alam niya na mayroon ng fiancé pero nakakapit pa rin sa kanyang lalaki. Kalmadong ipinaliwanag ni Tung Hien na ang kanilang pagkikita sa ospital ay aksidente lamang, ngunit hindi ito tinanggap ni Mong Na. Hiniling niya kay Tung Hien na umalis sa kumpanya at huwag nang makita si Dui Chao kahit kailan. Hindi maiwasang magtaka ni Tung Hien, ang trabaho ay trabaho, ang damdamin ay damdamin, bakit kailangan kong umalis sa kumpanya? Agad na inakala ni Mong Na na dahil lang ito sa pera at nag-alok siya ng 80 milyon para umalis si Tung Hien. Bilang tugon,
tugon, buong-buo itong tinanggihan ni Tung Hien, hindi lahat ng bagay ay malulutas ng pera. Ipinahayag niya na hindi siya aalis sa kumpanya at kung si Dui Chao ay talagang pag-aari ni Moon Ha, hindi siya makikipag-agawan. Pagkatapos magsalita, umalis siya nang nakataas ang noo, nang walang pag-aatubili. Dahil nakita ang lumalalang relasyon sa pagitan ng kanyang kapatid at ni Tung Hien, personal na pinuntahan ni QQ si Tung Hien upang magpaliwanag. Malinaw niyang sinabi na hindi minahal ni Dui Chao si Moon Ha at ang kasal ay inayos ng kanilang lolo. Laging itinuturing ni Moon Ha ang kanyang sarili bilang opisyal na fiancé at nagre-react siya ng galit kapag may lumalapit kay Dui Chao. Ibinunyag din ni QQ ang isang sikreto na hindi siya kapatid sa dugo ni Dui Chao, kundi anak sa labas ng kanyang ina sa ama nito. Ang ganitong uri ng relasyon ay lubhang nakasakit kay Dui Chao, kaya hindi niya kailanman ipagkakanulo ang taong mahal niya. Umaasa si QQ na bibigyan niya siya ng pagkakataon, ngunit tahimik lang si Tung Hien, walang sinabi dahil alam niya na nasa labas si Dui Chao. Nang magkunwari siyang susunduin si QQ, mahinahon lang na sinabi ni Tung Hien na sasamahan siya nito sa gabing iyon, pagkatapos ay pumasok siya sa bahay. Iniwan siyang mag-isa at bigo. Sa ibang lugar, pumunta si Bae Kun sa restaurant kung saan nagtatrabaho ang asawa ni Ding. Doon, aksidente niyang nadiskubre na ang lalaking iyon ay may masamang balak sa isang babaeng empleyado. Agad siyang kumuha ng litrato at ipinadala kay Tung Hien. Nang makita ang mga larawan, nanginginig siya. Marahil ang kapalaran ay hindi konektado sa pagpapakasal, kundi sa taong pinili mong maging asawa. Kung ang asawa ay nanloloko, maaaring ang asawang babae ang magdusa sa sakit. Kasabay nito, patuloy na nilalambing ni Moon Ha ang lolo ni Dui Chao upang makuha ang itaas na kamay. Ngunit ang kilos na ito ay labis na ikinagalit niya. Diretsahan siyang nagbabala na kung maglakas loob pa siyang saktan si Tung Hien, hindi niya ito palalampasin. Nagalit si Dui Chao at diretsahang hinarap ang kanyang lolo. Tinanong kung bakit labis siyang nagpipilit na ipareha siya kay Moon Ha. Malamig na sumagot ang lolo na si Moon Ha ay maisapat na ambisyon upang maging hinaharap na may-ari ng Nako Entertainment Group. At upang protektahan ang pamilya, minsan ay kailangan ng kalupitan. Ngunit hindi napigilan ni Dui Chao ang kanyang galit, nahihiya siyang nagtanong muli, noong buhay pa si Lola, ano ang tingin niyo sa paghabol ng tatay ko kay Lam? Dahil ba mas ambisyosa, mas malupit siya kaysa kay Lam? Gayunpaman, sa huli, nag-iisa lang siyang nagtiis ng lahat. Mula pagkabata, mas gusto ko si Lam kaysa kay Lola. Ngunit gaano karaming kawalan ng pag-asa at kalungkutan ang tiniis ng aking ina. Nagpatuloy siya, dati ay nakatakda na akong ikasal kay Moon Ha ayon sa inyong pag-aayos, kahit hindi ko siya mahal, tinanggap ko ang kapalaran na iyon, ngunit ngayon, nang makita ang kahabag-habag na kapalaran ng kanyang mga magulang, ayaw ng tahaki ni Dui Chao ang parehong landas. Gusto niya talagang makasama si Tung Hien. Nang marinig ang mga salita mula sa puso ng kanyang apo, tahimik at walang masabi ang lolo. Samantala, tuluyan nang nahulog si Yefei sa trahedyang naranasan ni Tung Hien sa nakaraang buhay. Siya ay inutusan ng kanyang biyenang babae at ang kanyang galit ay lalong lumaki. Biglang tumunog ang doorbell at isang kakaibang sulat ang dumating. Nang buksan, nagulat si Yefei nang malaman ang katotohanan si Dui Chao ay ang apo ng presidente ng Nako Entertainment Group at kasalukuyang nakikipag-date kay Tung Hien. Ang puso niya ay puno ng matinding inggit at sa wakas ay naintindihan niya na si Tung Hien ay matalinong itinulak si Han Chayanyu sa kanya habang ang sarili niya ay nakahanap ng mas mayaman at mas makapangyarihang lalaki. Nang umuwi si Han Chayanyu, nakita niya ang mga larawan at dokumento tungkol sa pagkakakilanlan ni Dui Chao. Galit na galit din siya, nagagalit dahil pinalaya siya ni Tung Hien. Upang siya na lang ngayon ang mag-isa na magtamasa ng maluho na buhay. Ang dalawang mag-asawa na puno ng panloloko ay nasa isang mahirap na sitwasyon ngayon, wala nang balikan. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, nagkaroon si Yefei ng isang masamang balak. Gusto niyang magbayad si Tung Hien sa kanya ng 100 milyong yuan para sa mga sakit na tiniis niya. Si Tung Hien, sa kabilang banda, ay patuloy na binabagabag ng mga bangungot. Napanaginipan niya na si Din ay magdurusa sa isang trahedyang kapalaran sa halip na siya isang asawang nanloloko. Ang sakit na bumabagabag sa kanya at pagkamatay sa matinding sakit. Takot na takot, nagising siya sa gitna ng gabi, labis na nalilito. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa kanyang ina na nagsasabing magkita sila. Sinabi niya ang maraming bagay tungkol sa nakaraan, umiiyak at humihingi ng tawad sa pag-iwan sa kanya noon. Sinabi niya na nagkaroon ng panahon na gusto niya itong hanapin, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Matapos mamatay ang kanyang ama at lolo, doon niya lang talaga naramdaman ang kalungkutan at awa sa kanyang maliit na anak na babae na naiwang mag-isa, kaya nagpasya siyang hanapin ito. Kahit malungkot, hindi napigilan ni Tung Hien na tanungin kung bakit siya iniwan ng kanyang ina ng walang awa. Agad niyang inako ang lahat ng kasalanan at nag-alok na bumawi, umaasang mapapatawad siya. Bilang tugon, sinabi lang ni Tung Hien na gusto niya lang makasama ang kanyang ina. Nang makita siyang lumambot, mabilis itong sumang-ayon. Gayunpaman, alam ni Tung Hien na ang biglaang pagdating nito ay tiyak na kagagawa ni Yefei. Inilahad
Inilahad niya sa sakim na ina na si Tung Hien ay napakayaman na ngayon, kaya nagmamadali itong pumunta, nagkukunwaring nagmamalasakit. Tulad ng inaasahan, nang makita ang mga bagay na binili ni Tung Hien para sa kanya, lumiwanag ang kanyang mga mata at masayang pinuri ang kanyang anak na mayaman at mapagbigay na nobyo. Sa harap ng halatang kaligayahan na iyon, malamig na sinabi ni Tung Hien na naghiwalay na sila ni Dui Chao. Agad na nagbago ang kanyang ina ng ugali, nagtatanong kung bakit at pinipilit siyang makipag-ayos. Dahil sa kanyang mga mata, ang pagkakaroon ng isang mayamang lalaki ay isang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Ang walang awa na pagiging praktikal ng kanyang tunay na ina ay nagpalamig sa puso ni Tung Hien. Napagtanto niya na kahit anong gawin niya, hindi niya mahahanap ang tunay na pagmamahal mula sa taong minsang nag-iwan sa kanya. Sinabi niya na ang pagpupulong niya sa kanyang ina ngayon ay para lang subukan na tuparin ang kanyang tungkulin bilang anak, ngunit ngayon ay sapat na at hindi na sila kailangang magkita muli. Dahil hindi nakamit ang kanyang layunin, hindi siya sumuko at agresibong humingi kay Tung Hien ng 100 milyong yuan. Gumamit siya ng dahilan na ang halagang iyon ay wala lang sa isang mayamang tao na tulad niya. Sa harap ng walang hanggang kasakiman, malamig na ipinahayag ni Tung Hien na ang pangalan ng kanyang ina ay wala sa kanyang family register at wala siyang ina, hindi dati at hindi rin ngayon. Dahil hindi nagtagumpay ang plano, umalis siya na bigo. Pagkatapos ay tinawagan siya ni Fa upang magtanong, galit dahil hindi niya nagawa ang isang simpleng bagay. Isang ideya ang biglang sumagi sa kanyang isipan upang maghanap ng ibang paraan para lokohin pa si Tung Hien. Naghanap si Han Chayanyu ng kanyang dating nobya, ngunit nagulat siyang makita si Lam Vien. Naalala niya ang taong pumilit sa kanyang magbayad ng utang noon at naunawaan niya na si Dui Chao ang nasa likod ng lahat. Naghahanap siya ng mga kasagutan kay Tung Hien, nagbitaw ng mga masasamang salita at inakusahan siya ng pagiging ambisyoso na alam na si Dui Chao ay ang tagapagmana ng Nako Entertainment Group. Kaya walang awa niya itong iniwan upang habulin ang isang mayaman. Galit na galit siyang nagtanong, simula ba noong nag-propose ako, pinili mo na si Dui Chao kaya sinadya mong makipag-away sa aking ina at magskandal sa kumpanya para masira ako. Bilang tugon, malamig na inamin ni Tung Hien ito at tinanong siya kung ano pa ang kaya niyang gawin maliban sa maging tulad ng isang walang silbi na aso. Baliw na baliw, sumugod si Chayanyu upang saktan siya, ngunit agad na sinipa ni Tung Hien at bumagsak siya sa sahig. Dumating ang security at kinalagkad siya palabas. Ang plano na magdulot ng gulo sina Fa at Han Chayanyu kay Tung Hien ay sinimulan ni Mong Ha, ngunit ang kabiguan ay pinilit siyang kumilos ng mag-isa. Kusang loob na nakipagkita si Mong Ha kay Han Chayanyu, nag-alok na magtulungan sila para saktan si Tung Hien. Bilang kapalit, bibigyan niya siya ng kapangyarihan sa industriya ng entertainment, gagawin siyang isang sikat na celebrity sa buong mundo. Dahil sa puot, kasakiman sa pera at pagnanasa, agad na sumang-ayon si Han Chayanyu. Samantala, nakipagkita si Bae Kun kay Dui Chao, ipinaalam sa kanya na ang issue sa buwis ay hindi sinasadyang ginawa si Tung Hien na isa sa mga nangungunang real estate moguls sa bansa. Kasabay nito, matapos ang isang gabi kasama si Han Chayanyu, ipinahayag ni Mong Ha sa kanya na ang kabuang halaga ng real estate na nakapangalan kay Tung Hien ay umaabot sa 800 milyong yuan na ikinagulat niya. Nagulat siya, para itulak siya, binigyan din siya nito ng isang maleta na puno ng pera. Nangako na pagkatapos niyang magawa ang misyon, bibigyan niya siya ng 100 beses ng halagang iyon na ikinatuwa ni Han Chayanyu na parang isang taong gutom. At agad na sumang-ayon na makipagtulungan. Hindi pa nagtatapos doon, nagbunyag pa si Mong Ha ng isang malaking sikreto si Tung Hien at Fa ay magkapatid sa ama. Nang malaman ang impormasyong ito, bumalik si Han Chayanyu at tinanong si Fa. Tinatanong kung inutusan ba niya ang ina ni Tung Hien na lokohin siya para sa pera ngunit nabigo kaya nabunyag ang lahat. Ang sikretong paglilipat ni Dui Chao ng 800 milyong yuan na ari-arian kay Tung Hien ay nagpataas sa matinding inggit ni Fa. Sa puntong ito, nagpaplano si Han Chayanyu na patayin si Tung Hien dahil kung mamatay siya, ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa kanyang ina. Gayunpaman, nagduda si Fa dahil kung ang ina ni Tung Hien ang magmamana, wala silang makukuha. Sa sandaling iyon, malamig na sinabi ni Han Chayanyu na dati ay sinabi ni Fa na patay na ang kanyang ama. Ngunit sa katunayan ay buhay pa ito, na ikinatakot at ikinatahimik ni Fa. Kasabay nito, ang ama ni Fa ay umutang at walang pera para magbayad at tinatakot siyang kukunin ang kanyang kidney para bayaran ang utang. Sa oras ng kagipitan, lumitaw si Fa na may dala na bag ng pera at tinanong ang babaeng nakatira kasama ng kanyang ama kung nasaan ito. Pagkatapos makita ang sitwasyon, binigyan niya ang babae ng 1 milyong yuan para pansamantalang ayusin ang problema at nag-alok din na kung gusto nilang mamuhay ng tahimik, kailangan nilang sundin ang lahat ng kanyang utos. Nang makita ang pera, agad silang sumang-ayon. Samantala, dinala ni Dui Chao ang kasunduan sa paglilipat ng mga bahagi ng Nako Entertainment Group kay Mong Ha upang tapusin ang lahat ng puot. Hindi ito tinanggap ni Mong Ha, hindi lang niya gusto ang mga bahagi, kundi ambisyon din niyang maging tunay na may-ari ng grupo. Malamig na binalaan ni Dui Chao si Mong Ha na huminto, ngunit nagkunwari siyang masunurin, ibinalik ang mga bahagi, ngunit hindi nakalimutan na sabihin ng may kumpiyansa, babalik ka rin sa akin, sa lalong madaling panahon. Pagkaalis ni Dui Chao, lumitaw si Han Chayanyu, nag-aalalang nagtanong kung nalaman ba ni Dui Chao ang kanilang plano. Ngunit hindi natakot si Mong Ha, malamig lang niyang inutusan si Han Chayanyu na patayin si Tung Hien. Bilang kapalit, nangako siyang ibibigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan at kasikatan na gusto niya, at madali lang niyang lilinisin ang gulo at makukuha si Dui Chao. Pagkatapos ng
plano, agad na kumilos si Han Tianyu. Sa parehong oras, naramdaman din ni Dui Chao ang isang hindi magandang pakiramdam. Agad siyang tumawag kay Baikon upang imbestigahan at nalaman na ang ina ni Tung Hien ay lihim na umupa ng isang iligal na sasakyan. Nagbabalak na magdulot ng aksidente upang saktan ang kanyang sariling anak para makuha ang lahat ng kanyang ari-arian. Nang malaman ang lokasyon ng kotse, mabilis na nagmaneho si Dui Chao patungo sa pinangyarihan. Nang makita ang malapit na panganib, walang pag-aalinlangan siyang sumugod upang itulak si Tung Hien palabas sa peligro. Ginamit ang kanyang sariling katawan upang salubungin ang nakakatakot na pagbangga para sa kanya. Bago ang sandali na iniligtas ni Dui Chao si Tung Hien, matagal na niyang naintindihan ang dahilan kung bakit siya bumalik sa oras na ito. Nang mangyari ang lahat, parang namatay si Tung Hien. Sa ospital, siya ay bumagsak sa kalungkutan, ang kanyang mga luha ay patuloy na bumuhos, ang kanyang mga mata ay malabo na nakatitig sa huling mensahe na ipinadala niya sa kanya. Sa mensahe, inihayag ni Dui Chao na namatay siya noong 2025 sa isang aksidente sa kotse. Nang magising siya, bumalik siya sa 2020. Sa unang pagkakataon na nakita niyang buhay pa siya, nagkaroon siya ng ilusyon na kaya niyang abutin ang kaligayahan. Ngunit dahil hindi niya alam kung kailan siya mamamatay, hindi niya siya kayang protektahan hanggang sa huli. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang tukso ng bawat sandali na kasama siya. Mahal niya siya at dahil sa pag-ibig na iyon, humihingi siya ng paumanhin. Kung alam lang niya na darating agad ang sandali ng paghihiwalay, marahil ay hindi niya hinawakan ang kanyang kamay mula pa sa simula. Tung Hien, huwag mong sisihin ang iyong sarili, ito ay isang bagay na kailangang mangyari. Kasabay nito, inamin din ni Ye Kuong, ang ama ni Ye Fei, na mali ang nabangga niyang tao. Agad na naabot ang masamang balita kay Mong Ha, na nalaman na si Dui Chao ang nabangga at hindi si Tung Hien. Nagalit siya, at agad na inutusan ang kanyang mga tao na hanapin ang driver sa lahat ng paraan. Kasabay nito, malamig na inutusan ni Mong Ha si Han Tianyu na dalhin ang kanyang asawa palayo, at manatiling tahimik hanggang hindi niya sila inuutusan. Sa kabilang banda, nawalan din ng kontrol si Ye Fei. Galit na nagrereklamo na tumakas ang kanyang ama kasama ang kanyang tiyahin. Iniwan siyang mag-isa na humarap sa lahat. Agad siyang pinakalma ni Han Tianyu. Sinabing si Mong Ha ay nasa panig nila at tiyak na aayusin ang gulo. Ang lolo at si QQ ay nagmadali ring pumunta sa ospital. Samantala, aksidenteng nakita ni Tung Hien si Bai Kun na tila may hinahanap. Dahil sa masamang kutob, tahimik siyang sumunod at narinig ang nakakagulat na balita ang sanhi ng aksidente ay si Ye Kuong, ang tunay na ama ni Ye Fei. Agad na inutusan ni Bai Kun na tawagan ang pulis, habang nagpaplano na salakayin muna si Ye Fei. Nagulat at nasaktan, lumabas si Tung Hien, na natiling kalmado. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong aksidente. Nang walang paglilihim, isinalaysay ni Bai Kun ang lahat sa kanya. Natigilan si Tung Hien nang malaman na lihim na inilipat ni Dui Chao sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian, dahil tila alam na niya ang kanyang kamatayan. Nahihiyang nagtapos si Bai Kun, umaasa lang siya na magiging masaya ka. Nang marinig ang mga salita ni Bai Kun, mapait lang nang umiti si Tung Hien. Kaya pala, tahimik na inihanda niya ang lahat ng plano, umaasa lamang sa kanyang kaligayahan. Ngunit ngayon, nang naintindihan na niya ang lahat, ang magagawa lang niya ay manood habang siya ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang damdamin ay bumulabog na parang 1,000 alon na bumabara sa kanyang puso. Mahirap ilarawan ang sakit na ito. Hindi kayang tiisin ni Tung Hien na marinig si Ye Fei na patuloy na nagpapanggap na walang pakialam at itinanggi ang lahat at walang hiya pa siyang sinisisi sa pagkalaglag ng kanyang anak. Ang galit sa loob ni Tung Hien ay sumabog at walang pag-aalinlangan niyang ibinunyag ang katotohanan na baog si Han Tianyu at si Ye Fei ay hindi talaga maaaring mabuntis. Ngunit sa halip na umamin sa kasalanan, patuloy na nakipagtalo si Ye Fei na hindi napigilan ni Tung Hien na sumigaw. Tinatanong siya kung bakit siya naging napakalupit sa kanya. Tinanong niya ang sarili kung ano ang nagawa niyang mali para maranasan ang ganitong puot. Dahil sa matinding pagkakapilit, itinulak ni Ye Fei si Tung Hien sa gitna ng galit at inilabas ang lahat ng katotohanan na matagal nang nakatago sa loob niya. Ipinahayag na mula pa noong bata si Ye Fei, kinamumuhian na niya si Shuran. Ang ama ni Ye Fei ay nagtaksil sa kanilang pamilya at dahil dito, nawasak ang kanilang pamilya. Samantala, laging nabubuhay si Shuran ng walang pakialam at inosente. Ang inggit at puot na naipon sa loob ng maraming taon ay nagtulak kay Ye Fei na determinadong agawin ang lahat ng mayroon si Shuran. Inamin niya na mula sa simula, ang paglapit niya kay Shuran ay para lang sirain ang buhay nito at hindi niya kailanman itinuring siyang tunay na kaibigan. Sa bawat pagtingin niya kay Shuran, nandidiri lamang si Ye Fei, naramdaman niyang hindi patas na siya ang nagdusa habang si Shuran ay mayroon ng lahat ng magagandang bagay. Kinasusuklaman niya ang tila inosenteng anyo ni Shuran at ang swerte na mayroon siya. Matapos marinig ang lahat ng punong-puno ng galit na salita, tinakpan ni Shuran ang kanyang mukha at umiyak. Sinabi niya na matagal na niyang alam ang tungkol sa bagay na ito at nagpapasalamat pa nga na hindi alam ni Ye Fei ang buong katotohanan dahil gusto niya talagang maging masaya silang dalawa. Kahit sa harap ng kamatayan, palihim pa rin siyang nagdasal para kay Ye Fei. Ngunit ang tanging tugon ay mga mata na puno ng pagdududa at galit. Hindi pinaniwalaan ni Ye Fei ang sinabi ni Shuran at patuloy siyang inakusahan na dahil sa hangarin niya sa kayamanan, iniwan niya si Han Tianyu at sinundan si Shen Weizhu.
Nagpalahaw siya ng sumpa at sinumbatan si Shuran kung bakit hindi niya isinuko si Shen Weizhou sa kanya. Sa harap ng mga nakamamatay na salita na iyon, sa wakas ay nakita na ni Shuran ang lahat. Kalmado niyang sinagot si Ye Fei na ang pagkakamali ay hindi lang sa pagiging malupit sa akin, kundi ang pinakamalaking pagkakamali ay ang paghila kay Shen Weizhou, isang walang sala, sa walang saysay na paghihiganti na ito. Sa pagtingin kay Ye Fei na nababalot sa galit, malamig na bulong ni Shuran sa sarili na mula ngayon, hahayaan niyang si Ye Fei mismo ang magdusa sa lahat ng bunga na nilikha niya. Samantala, nadiskubre ni Huiting na ang kanyang taksil na asawa ay nagtaksil sa kanya. Gayunpaman, hindi siya sumugod para makipag-away, sa halip tahimik siyang tumalikod at umalis. Nang makita ito, nagmamadaling sumunod si Baikon na nakaramdam ng galit para sa kanya. Tinanong niya kung bakit hindi niya sinampal ang taksil na iyon at sa halip ay tahimik na umalis. Sumagot si Huiting na matagal na siyang umaasa na sana ay magbago pa siya. Sa kabilang dako ng ospital, nakaupo si Shuran na tuliro sa tabi ng kama ni Shen Weizhou na parang isang walang buhay na anino. Tahimik niyang hinawakan ang kamay nito, nagdarasal na sana ay magising na ito. Patuloy siyang umiiyak, sinisisi ang sarili at nagsisisi na hindi niya naintindihan ang damdamin nito at hinayaang paghiwalayin sila ng mga di pagkakaunawaan. Sa kabutihang palad, matapos ang mga kritikal na oras, sa wakas ay nagising na si Shen Weizhou. Ang unang ginawa niya ay tawagin ang pangalan niya. Si Shuran ay laking tuwa, inaalagaan siya sa bawat sandali, hindi umalis sa tabi niya. Nararamdaman niya ng malinaw ang puso nito na laan para sa kanya, at siya mismo ay hindi pa nakaranas ng ganoon kalalim na pagmamahal. Si Shen Weizhou ay masaya na makita na nandito pa siya, ngunit seryoso rin siyang pinaalalahanan na maging maingat. Si Mengya ay hindi madaling sumuko kapag nagpasya siyang gumawa ng hakbang, hindi siya urong. Tumango si Shuran at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Si Mengya ay nakipagsabuatan kay Ye Fei at Han Tianyu at nagplano ng isang patibong para itulak siya sa kamatayan. Mahigpit na hinawakan ni Shen Weizhou ang kamay niya at nangako na sasamahan niya siyang harapin ang lahat. Sa isa pang pangyayari, ang asawa ni Huiting ay lalong naging bukas at walang hiya sa kanyang pagtataksil, nang hindi man lang nagtatago. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Huiting ang dating babaeng nagtitiis. Malamig niyang kinolekta ang bawat ebidensya ng pagtataksil, nang walang bakas ng pagmamahal. Nagpunta rin si Baikon para hanapin si Weizhou at ibinigay ang resulta ng investigasyon sa aksidente. Gayunpaman, ang panig ni Mengya, Ye Fei at Han Tianyu ay labis na maingat, hindi nag-iiwan ng anumang butas. Sabi ni Baikon, ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay hanapin si Naikyang at Page 1 bago pa man sila tuluyan ni Mengya. Samantala, si Naikyang at Page 1 ay nagtago, namuhay na parang mga daga sa ilalim ng lupa. Ngunit bago pa man sila nakahanap ng daan palabas, nakatanggap na si Ikyang ng tawag mula kay Mengya. Sinabi niya na aayusin niya ang kanilang pagtakas sa ibang bansa, basta't manahimik sila. Sa kabilang banda, si Huiting, matapos ang lahat ng sakit, ay ganap ng nagising. Buong lakas niyang tinipon ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil, at naghanda na maghain ng divorce petition para tapusin ang kanilang kasal na puno ng kasinungalingan. Bumalik din si Shuran sa bahay kasama si Huiting, at nang makita ang pamilyar na tanawin na parang nakita na niya sa panaginip, nakaramdam siya ng hindi magandang pakiramdam. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mahina si Huiting. Siya ay tumayo ng tuwid, palihim na kinuhanan ng video ang pagtataksil, kinukuha ang lahat ng ebidensya. Sa wakas, hindi na niya mapigilan ang kanyang emosyon, tumayo siya at sinampal ang mukha ng babae habang kinukwestiyon ang kanyang taksil na asawa tungkol sa pagbili ng life insurance para sa kanya, para sa kanilang pakinabang. Nang tanungin niya ang lalaki, agad niyang tinanggihan ang lahat. Ngunit hindi hinayaan ni Huiting na makatakas siya, sumugod siya para saktan ang lalaki sa kanyang galit. Habang nagkakagulo sila, malakas siyang itinulak ng lalaki na muntik na siyang matumba, sa kabutihang palad ay agad siyang nasalo ni Shuran. Kaagad na sinundan ni Shuran ito at tinuruan siya ng isang sapat na leksyon. Pagkatapos ay mabilis na inayos ang isang hotel para pansamantalang matuloy si Huiting at pinayuhan siya na huwag makikipagkita ng mag-isa sa asawang iyon. Dumating din si Baikon at nangako na palagi siyang nasa tabi ni Huiting para protektahan siya. Samantala, hinanap ni Shuran si Shen Weizhou upang pag-usapan ang kanilang plano. Natanto niya na para baguhin ang kapalaran, ang tanging paraan ay gawing magtaksil si Han Tianyu at ibunyag ang kanyang intensyon na saktan ang kanyang asawa. Sa ganoong paraan lamang matutulungan si Huiting na makatakas sa trahedya. Sinimulan na ni Shuran ang mapanganib na plano nang bigyan siya ni Weizhou ng lakas ng loob at nangako na palagi siyang nasa likod para protektahan siya. Sinadya niyang mag-schedule ng isang pag-aaway kay Weizhou para makita ni Han Tianyu. Gaya ng inaasahan, mabilis na natuklasan ni Han Tianyu na kinuha ni Shuran ang pera para makipaghiwalay kay Weizhou at agad siyang naging sakim at lumapit sa kanya. Matagumpay siyang inimbitahan ni Shuran na uminom at sinamantala ang pagkakataon na sabihin na nakatanggap siya ng 800 milyon mula kay Chairman Shen para iwanan si Shen Weizhou at nalilito siya sa kanyang susunod na gagawin. Lalong naging kumpiyansa si Han Tianyu na si Shuran ay madaling manipulahin at puno ng plano ang kanyang isip. Nagpatuloy si Shuran sa kanyang plano, palihim na binanggit ang mahihirap na araw nila dati na nagdulot ng panghihinayang sa nakaraan at ambisyon na agawin si Shuran. Samantala, walang tigil sa pagtawag si Ye Fei kay Han Tianyu, ngunit walang sumasagot. Ang masamang pakiramdam ay nagdulot ng takot at pag-aalaala na nahuli na ni Shuran ang kanyang kahinaan para baliktarin ang sitwasyon. Nagmamadali siyang tumawag sa direktor at nang malaman niya na umalis na si Han Tianyu sa set kasama ang isang babae, agad niyang nahulaan na iyon ay si Shuran.
Sinubukan niyang kumbinsihin si Han Tianyu na hiwalayan si Ye at bumalik sa kanya. Humingi ng oras si Tianyu para ayusin ang kanyang kasal. Samantala, nang masaksihan ni Wei Zhu na kailangang yakapin ng kanyang kasintahan ang ibang lalaki, labis siyang nagsiselos. Nang lumabas si Shuran, niyakap siya ng mahigpit ni Wei Zhu at nangako na hindi na niya hahayaang may ibang lalaki na makalapit sa kanya. Sa kabilang banda, tinawagan ni Tianyu si Mengya at sinabi na naghiwalay na si Shuran at Wei Zhu. At tumanggap siya ng malaking kabayaran at sinabi rin niya ang kanyang balak na pakasalan si Shuran at pinaubaya kay Mengya ang pag-aasikaso kay Ye. Dahil naramdaman ni Mengya na may bago siyang plano, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang ama ni Ye para maalis ang panganib. Sa panig ni Tianyu, umuwi siya at humiling ng diborsyo kay Ye. Nagdahilan siya na wala silang anak at kailangan niyang mag-focus sa kanyang karera. Nagmakaawa si Ye na huwag siyang iwanan ng kanyang asawa. Ngunit hindi ito pinansin ni Tianyu na umaasa na maagaw ang kayamanan mula kay Shuran. Pagkatapos, lumipat si Tianyu sa isang hotel para pansamantalang manirahan at bigyan si Ye ng oras para tanggapin ang katotohanan. Kinabukasan, tinawagan niya si Shuran upang ipaalam ang kanyang desisyon na makipaghiwalay at gusto siyang makipagkita upang ipagdiwang ang mahirap na paglalakbay na pinagdaanan nilang dalawa. Si Shuran ay payapang sumang-ayon, ngunit kasabay nito, nakipag-ugnayan din si Wei Zhou sa kanya. Naimbestigahan niya na matagal nang nagtataksil si Han Tianyu kay Mengya sa pamamagitan ng panunuhol sa isang malapit na tao sa tabi niya. Nang makita niya ang kulang sapatos na ibinigay, na-realize ni Shuran ang sitwasyon at agad niyang binago ang kanyang diskarte. Inilipat ang kanyang atensyon kay Mengya upang baguhin ang kanyang kapalaran. Tinanggihan niya ang pakikipagkita kay Han Tianyu. Hindi niya naintindihan kung ano ang nangyari at nag-text pa siya para magtanong. Diretsahan siyang sinigawan ni Shuran na isang walang hiya na alam lang magsalita ng matatamis na salita, nagtataksil at nag-imbento ng mga istorya tungkol sa pera sa insurance ng iba. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng matinding galit sa kanya. Sa parehong sandali, opisyal na ring pumayag si Ye na pumirma sa divorce papers na nag-iwan kay Tianyu na walang-wala. Samantala, bumisita si Shuran sa ospital upang aliwin si Huiting at sabihin sa kanya na si Direktor Bai Kun ang nag-aasikaso ng lahat ng papeles ng diborsyo, kaya makakapagpahinga siya ng may kapayapaan ng isip. Matapos pakinggan ang mga lihim na ibinahagi ni Huiting, lalong naintindihan ni Shuran na si Bai Kun ang kanyang unang pag-ibig. Ngunit dahil sa iba't ibang dahilan, hindi sila nagkatuluyan noon kahit na alam ni Huiting ang malalim na pagmamahal ni Bai Kun. Dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi niya nais na maging pabigat o makagulo sa buhay ng iba. Narinig ni Bai Kun ang lahat habang nasa labas siya ng pinto at labis siyang naantig. Gayunpaman, nagpilit siyang manatiling kalmado at pumasok para bisitahin si Huiting. Nang makita ito, magalang na nagpaalam si Shuran para hindi sila maabala. Nang nasa parking lot siya, hinihintay si Wei Zhu na sunduin siya. Biglang hinarang siya ni Han Tianyu. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at sumugod para tanungin kung bakit niya siya niloko. Sa kanyang matinding galit, wala na si Tianyu sa katinuan at sinisi ang lahat sa kanya. Akala ni Shuran ay matatakot siya at mamamatay sa mga kamay nito tulad ng sa naunang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, dumating si Wei Zhou sa oras at sa ilang malinis na galaw, pinabagsak niya si Han Tianyu at binuhat si Shuran. Agad na inutusan ni Wei Zhou si Bai Kun na ayusin ang lahat ng bagay at imbestigahan kung nabayaran na ni Tianyu ang lahat ng kanyang mga utang na may mataas na interes. Kung hindi pa, kailangan niyang lalo pang bigyan ng pressure para itulak siya sa bingit. Matapos ayusin ang lahat, agad na nagtungo si Wei Zhou upang hanapin si Huiting at kumustahin ang kalagayan niya. Pagpasok niya sa silid, nakita niyang nanginginig pa rin si Shuran sa takot at paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin dahil sa kanyang pagdating ng huli na muntik nang magdulot ng trahedya sa kanya. Sa isa pang pangyayari, si Ye ay kusang loob na nakipagkita kay Mengya. Hawak niya ang recording kung saan inudyukan ni Mengya ang kanyang ama na magdulot ng aksidente para pumatay, kaya hiniling niya na ipakita ni Mengya ang kanyang katapatan, kung hindi ay ilalabas niya ang recording na magpapahiya kay Mengya. Sa kanyang matinding sitwasyon, inutusan ni Mengya ang kanyang mga tauhan na patayin sina Ye at Han Tianyu. Kasabay nito, si Tianyu ay pinalibutan ng mga gangster dahil sa kanyang utang at matindi siyang binugbog. Umuwi siya sa kanilang bahay na may sugat at sinubukang kunin ang mga natitirang ari-arian. Sa hindi inaasahan, natagpuan niya ang isang passbook na nakatago sa bahay ni Ye na nagkakahalaga ng 2 milyong yuan. Sa kabilang dako, nakipagkita si Wei Zhou kay Ye at nang makita ang kanyang payat na hitsura, pinuna niya ito. Inamin ni Ye na malapit na siyang magdiborsyo kay Han Tianyu na itinuturing niyang karma na kailangan niyang pagdusahan. Nagkunwari si Wei Zhou na galit dahil gusto ni Shuran na bumalik kay Han Tianyu at nag-alok na makipagtulungan kay Ye para ibalik si Shuran sa kanya. Kung magtatagumpay sila, kukuha siya ng abogado para tulungan si Ye na makakuha ng malaking kabayaran. Dahil alam niya na mayaman si Wei Zhou, agad na nagpakita si Ye ng interes sa kanya. Ngunit diretsahan niyang ipinakita ang kanyang pagkadiri sa uri ng babae na tulad niya. Nang makauwi, sinabi ni Wei Zhou kay Shuran na matagumpay siyang nakipag-usap kay Ye. Ibinunyag niya na may patakaran ang entertainment company ng Shuran na nagbibigay ng family insurance package para sa mga empleyado.
At para sa mga katulad ni Han Tianyu na nag-resign, magpapadala ang kumpanya ng abiso para tanungin kung gusto pa nilang magpatuloy sa pagbili ng insurance. Kaya, ang lahat ng paghahanda ay tapos na. Kailangan na lang maghintay ng tamang oras para pagbayarin si Ye-Fei. Kinabukasan, nang malaman ni Wei Zhu na bibisitahin ni Meng Ya ang kanyang lolo, agad siyang pumunta at hiniling kay Meng Ya na huwag na siyang bumalik dahil ipapakilala na niya ang kanyang opisyal na kasintahan. Pagkatapos nito, buong lakas na pumasok si Shuran sa harap ng lahat na nagdulot ng matinding galit kay Meng Ya, ngunit kailangan niya lang tanggapin ang galit at umuwi. Sa kanilang pag-uusap, diretsahang sinabi ng lolo ni Wei Zhu na hindi niya hinihiling na maging pantay ang kanilang katayuan. Ngunit ayaw niyang malagay sa panganib ang kanyang apo tulad ng dati. Nang marinig iyon, taos-pusong nangako si Shuran na poprotektahan niya si Wei Zhu ng buong lakas tulad ng pagprotekta at pagmamahal nito sa kanya. Ang mga taos-pusong salita na iyon ay lubos na ikinatuwa ng lolo ni Wei Zhu kay Shuran. Sa isa pang pangyayari, nakatanggap si Han Tianyu ng abiso tungkol sa insurance contract. Sa simula, hinamak niya ito dahil wala na siyang pera para magbayad ng insurance. Ngunit nang hindi sinasadyang basahin niya ang kontrata ng detalyado, natuklasan niya ang isang probisyon na kung ang asawa ay biglang mamatay, ang benepisyaryo ay makakatanggap ng hanggang 500 milyong yuan na insurance. Pagkatapos nito, matapos makipag-overnight kay Meng Ya, nangako si Han Tianyu na tutulungan siyang patayin si Ye-Fei para hindi na siya ma-threaten. Gayunpaman, humingi din siya ng pera at kapangyarihan kay Meng Ya para maayos niya ang lahat. Sa kabilang banda, kinumpirma ni Wei Zhou kay Shuran na pumasok talaga si Han Tianyu sa kwarto ni Meng Ya. Agad siyang nagpadala ng mensahe kay Ye-Fei na nakikipagkita si Shuran kay Tianyu sa kwarto 1,106 ng hotel para itanghal ang isang kumpletong dula. Sinadya ni Shuran na pumunta sa hotel at magsalita ng malakas para marinig ni Ye-Fei na palihim na sumusubaybay sa kanya at sundan siya papunta sa kwarto na iyon. Ang bodyguard sa labas ng pinto na nasuhulan ni Han Tianyu ay palihim na binuksan ang pinto para kay Ye-Fei. Nang pumasok si Ye-Fei, nakita niya mismo ang pag-ibigan ni Han Tianyu at Meng Ya. Lubos siyang nandidiri. Agad niyang binalaan na ilalabas niya sa pulisya ang recording kung saan inutusan ni Meng Ya ang kanyang ama, si Ye-Fei, na pumatay. Hindi binigyan si Ye-Fei ng pagkakataon at pinatulog siya ng bodyguard. Pagkatapos, mabilis na kinuha ni Han Tianyu si Ye-Fei at dinala sa isang abandonadong bahay. Sa abandonadong bahay, hindi na tinago ni Han Tianyu ang kanyang masamang hangarin. Diretsahan niyang inamin ang kanyang masamang plano. Kung si Ye-Fei, ang legal na asawa, ay mamatay, makakatanggap siya ng napakalaking insurance payout. Agad na binalaan ni Ye-Fei si Han at pinayuhan siyang huwag maging bulag sa pagtitiwala kay Meng Ya. Dahil kapag nakuha niya ang gusto niya, patatain din niya si Han Tianyu para burahin ang ebidensya. Ngunit tumawa ng malakas si Tianyu sa galit, sinabing habang walang malay si Ye-Fei, binura na ni Meng Ya ang recording na nagkrimen sa kanya. Ngayon, gusto na lang niya na mamatay si Ye-Fei ng mabilis para matapos na ang plano. Habang nag-uusap sila, palihim na nag-aksyon si Ye-Fei at unti-unting lumabas ang kanyang nakakabighaning ngiti. Nang hindi maingat si Han Tianyu, mabilis siyang tumayo at sinuntok ang ulo nito ng malakas. Akala niya ay makakatakas siya, ngunit nakalock pala ang pinto mula sa loob. Walang ibang matatakbuhan, bumagsak muli si Ye-Fei sa kamay ng baliw. Sa isang matinding laban para sa sarili, nakakuha siya ng isang patpat at ginamit ang buong lakas niya para hampasin si Han Tianyu sa kanyang sensitibong bahagi. Ang nakamamatay na suntok ay agad na nagdulot ng kamatayan kay Han. Ang pagkamatay ni Han Tianyu ay ganap na nagbago sa sitwasyon. Si Huiting ay maswerteng nakaiwas sa cancer. Natagpuan ni Baekon ang ebidensya ng pagtataksil ng asawa ni Huiting na tumulong sa kanya na magtagumpay sa diborsyo at makuha ang karapatan na alagaan ang kanyang anak. Akala nila ay tapos na ang lahat, ngunit hindi masaya si Shuran. Ang tanging nararamdaman niya ay kalungkutan dahil sa pagkamatay ni Han Tianyu, isang tao na bulag na sakim at nagtulak sa sarili sa kapahamakan. Alam niyang gusto lang niya na tigilan ni Han ang pananakit sa iba, hindi niya inaasahan na matatapos ito ng trahedya. Habang nasa lamay, kailangan pa ring tiisin ni Shuran ang mapait na paninisi. Sinumbatan siya ng ina ni Han na nagtaksil siya sa kanyang anak, kaya napilitan si Tianyu na pakasalan si Ye-Fei na humantong sa trahedyang ito. Sa isa pang pangyayari, matapos ang mahabang panahon ng pag-aaral sa ibang bansa, opisyal na ring bumalik si Chu Chen sa kanyang bansa. Nagulat siya ng pag-akyat niya sa kotse ay nakita niyang nandun si Kiao Kiao. Ngayon, siya na ang personal assistant niya at dumating para ipaalam ang kanyang susunod na schedule. Nang marinig niya ang siksik na schedule, napabuntong hininga si Chu Chen at umasa na sana ay bumalik na lang siyang chef tulad ng dati. Sa kanilang pag-uusap, usyoso siyang nagtanong tungkol kina Wei Zhou at Shuran. Sinabi ni Kiao Kiao na mula nang iligtas ni Wei Zhou ang buhay ni Shuran, palagi na silang magkasama, hindi naghihiwalay. Nang marinig ito, tahimik na lang na binati ni Chu Chen si Shuran. Nagpahayag si Kiao Kiao ng paghanga sa kanya at umasa na sana ay makahanap din siya ng kaligayahan. Sa hindi inaasahan, hinila siya ni Chu Chen at binigyan ng mainit na halik. Hindi nagtagal, ang tatlong magkasintahan ay sama-samang nagdaos ng isang masayang selebrasyon upang ipagdiwang ang mahabang at magulong paglalakbay na kanilang pinagdaanan. Natapos ang selebrasyon at masayang umalis ang lahat, ngunit gusto pa ring manatili ni Wei Zhou sa tabi ni Shuran. Gayunpaman, nahihiya siyang tinulak si Wei Zhou palayo at hindi siya pinayagan na mag-overnight. Lumapit si Ye-Fei at ginamit ang pampatulog na panyo upang patulugin si Shuran. Nang magising si Shuran, nagulat siyang nagtanong kay Ye-Fei kung ano ang balak niyang gawin. Sa harap ng prangka ni Shuran, sumigaw si Ye-Fei na parang nababaliw, inilabas ang lahat ng galit
pumalit sa kanyang puso. Inilarawan niya kung gaano kahirap ang kanyang buhay, kaya hindi niya hahayaang maging masaya si Shuran. Inamin din ni Ye-Fei na hindi niya talaga gustong patayin si Han Chanyu, ngunit siya mismo, dahil sa kanyang ambisyon para sa 500 milyong insurance money, ang nagtulak sa kanya sa gilid. Balak niyang sumuko, ngunit una sa lahat, determinado siyang hilahin si Shuran sa impyerno kasama niya. Sa harap ng mga baliw na salita at mga mata ni Ye-Fei na puno ng galit, nanatiling kalmado si Shuran. Palihim niyang kinalagan ang sarili at inilabas ang nakatagong kamera na nag-record sa lahat ng krimen ni Ye-Fei. Malamig na ipinahayag ni Shuran na ito na ang katapusan para sa isang taong tulad niya. Sa huli, ibinigay si Ye-Fei sa pulisya at ligtas na nakabalik si Shuran sa tabi ni Wei Zhu. Dahil sa kanilang dating relasyon, sinabi ng lolo ni Wei Zhu na igalang ang yumaong ama ni Mengya at huwag siyang itulak sa bingi. Nangako siya na babawiin ang lahat ng shares sa kamay ni Mengya at aayusin ang kanyang pagpunta sa Africa bilang volunteer, bilang pambawi sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit ang kasakiman at galit ay kumain na sa katinuan ni Mengya. Hindi siya nagpasalamat sa pagiging maawain at palihim siyang nagplano na tumakas papuntang Amerika para maging refugee at nagpangarap na bumalik para maghiganti. Pinayuhan din siya ng kanyang assistant na sumuko dahil nakakulong na sina Ye-Fei at ang kanyang ama at malapit na siyang matagpuan ng pulisya. Sa halip na makinig, binigyan lang siya ni Mengya ng isang masakit na sampal at mapait na mga salita. Nang marinig ang sirena ng pulisya, nagpapanik si Mengya at tumakbo. Sa takot, tumakbo siya sa kalye nang hindi tumitingin at nabangga ng isang kotse na nagtapos sa kanyang nakakainis at kaawa-awang buhay. Samantala, kahit na nakakulong, si Ye-Fei ay hindi nagpakita ng pagsisisi. Nagtatalak siyang parang baliw sa loob ng bilangguan. Sumusumpa na papatayin niya si Shuran para mabawasan ang galit niya. Isang malupit na tao na hanggang sa huli ay hindi nagbago. Nahihiya siyang nangako na aalagaan, mamahalin at poprotektahan niya si Shuran habang buhay. Bibigyan siya ng mapayapang buhay na nararapat sa kanya. Sa banal na sandaling iyon, lumuhod si Wei Zhao sa harap ni Shuran at nagpropose sa kanya ng buong puso. Nang makita ang lalaki sa harap niya, ang taong dumaan sa maraming pagsubok para sa kanya, hindi napigilan ni Shuran ang kanyang luha ng emosyon, tumango at pumayag, isang perpektong pagtatapos. Ang kasal ni Wei Zhao at Shuran ang nagtapos sa ating pelikula ngayon. Salamat sa inyong panonood at suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito. Paalam!